Aso boss. Kahit na hindi mo ako binayaran, kailangan mo pa akong ipagawa ang lahat ng mga sirang porselana sa loob ng isang araw. Ang laki ng bodega na ito. Paano ko matatapos ito sa isang araw? Ay naku, lalong dumadami ang trabaho. Ang batong ito ay nagliliwanag. Baka ito ay isang kayamanan. Ano nang nangyayari? May liwanag sa loob ng bato. Pumasok ito sa aking mata. Wow! Ito ang tanawin sa labas ng bodega. Kaya pala ang aking mga mata ay nakakakita ng mga bagay sa loob. Modernong piraso ng sining, halaga 0. Hindi lang ito makikita ang tunay o peking bagay. Makikita rin ang halaga nito. Tunay o peking. Ang porselana mula sa panahon ng king, halaga ay 100,000. 100,000. Wow! Kung totoo ito, nakapagpadala na ako. Kasi naman, lahat ng nasa warehouse ay boss. Yung mga basura na pinapalayas niya, kukunin ko na lang para pangtakas sa sweldo. Hindi naman siguro masasabing nanakaw. Ah, ganun nga. Sa pamamagitan ng aking revision, nakita ko na ang porselana na ito ay nagkakahalaga ng 100,000 piso. Maghanap ng may alam para tingnan kung totoo ba ito. Ay, tingnan natin. Boss, meron akong isang piraso ng porselana mula sa Dinastyang Qing. Tingnan niyo kung magkano ito. Mula sa Dinastyang Qing. Ito ay mula sa panahon ni Kangxi. Ganda. Ninakaw ka. Ikaw na porcelain. Isa lang itong modernong peke. Nakakaawa ka. Bigyan kita ng 5,000, ayos na ba? Ito ay porcelain mula sa panahon ng Kangxi. Higit sa 10,000 ang halaga. Bigyan mo na lang ako ng 5,000 piso. Kung ayaw mong seryosong tanggapin, mas maganda kung pupunta na lang ako sa iba. Sandali lang, sandali lang. 10,000, sige, 10,000. Ay, hindi ko inasahan na makakakita pa ako ng taong marunong. Ay, nakapagpahinga na. Pumasok ang 100,000 yuan sa alipay. Agad na ipaalam sa tumanggap. Hindi ko inasahan na totoo pala ang kakayahan kong suriin ang mga kayamanan. Talaga palang totoo. Ngayon, nakakuha na ako. Kaya't maglakbay pa tayo. Tingnan kung anong mga pwedeng makuha. Agad ipaalam sa nagbabayad. Lumabas ng berde. Dapat lumabas ng berde, lumabas ng berde. Ay, bumagsak ang tubig. Ay naku, halika, buksan ulit. Ito ay pagsusugal ng bato. Nga, mayroon akong ray vision. Sa pagsusugal sa bato, siguradong kita lang, walang talo. Ay, ito ay magandang babae. Maglaro tayo. High eye start na apple green jade. Nagkakahalaga ng 300,000 yuan. 300,000. Hindi ko akalain na ang maliit na batong ito ay sobrang mahal. Ang 3 batong ito ay may halagang 31,000. Ay nako, maganda. Basta tinitingnan lang, walang kwenta. Ang pagsusugal ng bato ay tungkol sa kasiyahan at adrenaline. Walang magandang produkto sa tindahan niya. Maghapon na siyang nagputol, puro basura. Huwag kang magpaloko sa kanya. Salamat ha. Bibili lang ako ng ilang piraso para subukan. Boss, magkano ang benta mo sa mga rawstone? 5,000 bawat piraso. 5,100. Itong 3 bato ay nagkakahalaga ng 311,000. 6,000. Kukunin ko lahat ng 3 ito. Masyadong halata na walang berde ang batong ito. 6,000, 6,000. Sayo na. 6,000 kapalit ng 311,000. Malaking kita. Magbubukas ba tayo ng bato dito? May berdeng lumabas. Bibili ako ayon sa presyo sa merkado. Buksan na. Boss, may berdeng lumabas. Ito ay mataas na uri ng berdeng mansanas. Mabebenta ito sa merkado ng 300,000. Nalugi. Ang batong ito ay makakapaglabas ng ganitong berde. Maganda, maganda ang iyong paningin ah. Salamat sa aking revision ah. Maganda. Huwag nang buksan ang natitirang 2 piraso. Kahit na malugi ako ng kaunti. 300,000 para bilhin ang 3 pirasong ito. Paano? Ay, boss, hindi pwede yan. Paano kung ang 2 piraso rin ay naging berde? Paano mangyayari na lahat ng piraso ay magiging berde? Aalis na ako. Parehong naging berde ang 2 piraso. Paano mangyayari yan? Mga basura lang ang 2 piraso na to. Talaga, may apple green pa. At blue-green na jade. Talagang nakakagulat. Ang ganda ng babae. 3 piraso lahat. Kumita ng 31,000. Halika. Bilisan mo, bilisan mo. Diretsong kumuha ng basura para manloko. Sa huli, naloko ako ng mahigit 300,000. Malaking lugi.
Pumasok ang 31,000 yuan sa Alipay. Magbayad ng account, mag-recharge. Hindi ako naniniwala. May natitirang basura na maaari pang pagkakitaan. Kailangan kong bawiin ang pera. Salamat, boss. Oy, sandali, maganda. Ang swerte mo ngayon. Gusto mong subukan ang mas malaki. May ilang magagandang piraso ako dito. Kung kaya mo pa tumaas, hulihin ko sa doble ng market price. Gusto mo akong lokohin. Mayroon akong pangtingin na mata. Tingnan natin kung sino ang nanloko. Alaynan. Sige, titingnan ko muna ang mga sangkap. Nadaya ako, haha. Isan Green Jade. Halaga ay 50,000 yuan. 50 yuan. Hindi ko inasahan na sa pil ng mga basura. Ay talagang may isang kayamanan. Lahat ito ay mula sa mga lumang mina. 10,000 bawat isa. Uy, magandang babae. Ibigay mo ang presyo mo. 10,000. Kukunin ko na itong piraso. 1,000 lang, 1,000. Kung maaari, konting panloko lang. Maestro, pakisuyo, tulungan niyo ako. Pakiwipe ng salamin. Siguradong basura ito, di ba? Magwawalis pa ng salamin. Kung sakaling ang batong ito ay makapaglabas ng berdeng kulay. Ako, tigil, tigil, tigil. Lumabas, 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 berde na. Diyos ko, anong kulay ito? Ang tubig na ito ay talagang Isan Green. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50,000. Ay naku. Ay, ito ay talagang Isan Green. Paano posible yan? 500,000. Mataas na Isan Green ah. Ibebenta ko na sana sa 1,000. Talagang bobo ah. Boss, kung madoble ang 500,000, ay 1,000,000 talaga. Sinasabi mo bang nagkakaroon ka ng transfer o ano? Alaynan. Oy, 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 dito. Sa Alipay, pumasok ang 1,000,000 yuan. Talagang kamangha-mangha ang tool na ito para kumita. Sa loob lang ng 1 o 2 oras, kumikita pa nga ako ng higit 1,000,000. Tara na. Gusto ko itong piraso na ito. Kung meron akong ganitong kakayahan, sino pa ang magtatrabaho? Babalik na ako para kunin ang sahod at mag-resign. Ay, panibagong peke na naman. Sumiyaw, nasaan ka na? Araw-araw na lang ay tamad. Pumunta ka at ibenta ang peking ito. Utang mo sa akin ang sahod. At pinapagamit mo pa ako para magbenta ng peking produkto. Boss Lee, ibigay mo sa akin ang 6 na buwang sahod na utang mo. Bayaran mo na ito. Magre-resign na ako. Mag-resign. Alaynan. Ah, okay. Linisin mo ang bodega ng mga peking produkto. Bago ka umalis, yung sweldo mong utang, kunin mo sa peking estatwa na hawak mo. At sa mga peking produkto sa bodega bilang kabayaran. Ay, hindi ikaw ito. Saklap mo. Tang dinastyang babae na musiko, nagkakahalaga ng 40,000. Ang larawang ito ay totoo. Talagang nagkakahalaga ng 40,000. Ibinibenta ang tunay na produkto bilang peking. Talagang magaling ang may-ari na ito. Peking produkto sa bodega. Baka may mas marami pang tunay na produkto. Dahil kinuha mo ang mga peking ito. Bilang kabayaran sa aking sahod. Mga kayamanan sa bodega. Hintayin niyo akong kunin kayo. Sira ang vase ni Qianlong, halaga 0. Buong halaga ay 50,000. Sira ang porselana ng dinastyang Ming, halaga 0. Buong halaga ay 1,000,000. Nakakainis. Bakit ang tunay na bagay ay may butas? Kung maayos ito, malaki ang kita. Walang pakialam. Mas mabuti pang ibenta na lang ito. Mukhang maganda ang tindahang ito. Babae, maligayang pagdating sa Jiangsuan. Maaari mo akong tawaging Ginoong Gu. Nandito ang bisita para magpadala ng mga produkto. O para tumanggap ng mga produkto. Oh, Ginoong Gu. Nandito ako para magpadala ng mga produkto. Pwede bang tingnan ninyo ito? Tinatanggap niyo ba ito? Ito ay talagang isang musikero mula sa dinastyang Tang. Ang kulay at kalidad nito. Paano nangyari ito? Impossible ito. Ah, Ginoong Gu. May problema ba sa musikero na ito? Malaki ang problema. Walang posibleng problema dito. Ang kakayahan ng aking mga mata sa pagtukoy ng kayamanan ay napatunayan na. Ah, Ginoo. Saan mo nakuha ang ganitong kasiyahan? Ang kulay at kalidad nito. Paano ito napanatili ng ganito kaayos? Kung hindi dahil sa aking pambihirang paningin. Tiyak na ito ay itinuturing na peking. Napatakot ako ng husto. Akala ko kasi sobrang perpekto ng pagkakaimbak. Kaya siguro tinapon ng boss ko na nag-aalis ng balat. Akala niya peke ito. Kaya, Ginoo Gu, pakitingnan nga. Magkano kaya ang halaga nitong yueyong na ito? Karaniwang halaga ng yueyong. Tinatayang mga 20,000. Oh, pero ikaw. Kailangan ng hindi bababa sa 40,000.
40,000. Alaynan, talagang nagkakahalaga ng 40,000. Ginoong Gyu, tinatanggap mo ba to? Tinatanggap ko. Siyempre, tinatanggap ko. Ginoo Ginang, binili ko ito ng 40,000. Salamat po, Ginoo Lao. Pumasok na ang 400,000 yuan sa alipay. Resibo, tanungin muna. Nagniningning na ba to? At yung dati, na nagbigay sa akin ng kakayahang makakita, mukhang yung pulang bato, ay maaari ring bigyan ako ng bagong kakayahan. Why, Ginoong Gyu, binibenta ba yung singsing mo? Oh, ito ba? Ito ay isang maliit na bagay na nakuha ko kamakailan dahil kakaiba ang bato. Kaya't itinago ko ito. Kahit na wala itong halaga sa koleksyon. Hindi ito mura, Sigurado ka bang gusto mo ito? Dahil, alaynan, kung talagang katulad ito ng mga naunang bato, maaaring hindi lang ito makakatulong sa akin na upgrade ang aking kakayahan, kundi makakakuha rin ako ng mas maraming pera ng mas mabilis. Ang bagay na ito ay walang halaga. Ginoong Gyu, magbigay ka ng presyo. Yitset, ang bagay na ito. Nakuha ko ito ng humigit kumulang 50. Kaya ibebenta ko na lang sa'yo ng 50. Salamat, Lolo Gu. Ako na ang magbabayad sa'yo. Tapos na, sige, ayos na. Ang galing. Tulad nga ng mga naunang bato. Hindi naman siguro. Kailangan ko pa itong basagin. Nakakagulat, siya na mismo ang sumipsip. Sa pagkakataong ito. Parang, nakuha ko na naman ang kakayahan. Tapos na ang pagkukumpuni. Modernong porselana, nagkakahalaga ng 3,000 yuan. Ang kakayahang nakuha ko sa pagkakataong ito. Ito ay talagang pagkukumpuni. Napakabuti. Kaya mayroon akong ganitong pananaw. Kasama ng dalawang kakayahang ito ng pagkukumpuni. Wala akong dapat ikabahala sa pagkita ng malaking pera. Ngunit, ang batong ito ay isa ay pula. Ito ay berde. Dapat ay tumutugma ito sa ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa. Kaya dapat ay 3 piraso na lang ang natitira. Nakolekta na. Kung ganon, magiging walang kapantay na sa buong mundo. Walang pakialam na. Nakakuha pa rin ng magandang deal. Ang pinakamahalaga ay kumita. Tapos na ang pagkukumpuni. Ang daming zero, panalo na ito. 500,000. 1,000,000. Ganyan na lang umalis. Baka naman siya ang nakakuha ng mura. Nakatapos na ang ayos ng imbakan. Nakatapos na lahat, boss. Ako na ang maglilinis sa harap. Naisip mo na pala. Dapat talaga ganito. Kailangan matuto ang mga bata. Magtrabaho ng maayos. Maganda ang pakiramdam ko. Baka mabayaran ka na rin. Alaynan. Boss yun. Sige, gawin mo. Modernong artesano, halaga ay 10 piso. Hindi ito pwede. Yung Jade Ruli mula Ming Dynasty, halaga ay 60,000 piso. 600 ay maganda. Boss, pasensya na. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadyang nabasag itong peke na jade sa tindahan natin. Tingnan mo, ang gulo-gulo ko. Ayos lang, peke naman ito. Ibabawas ko sa sweldo mo. Alaynan. Okay. Ang halaga ng Jade Kong ng Dinastyang Han ay 80,000. Ang halaga ng Purple Clay Teapot ng Dinastyang Song ay 1,000,000. Maganda rin ang dalawang ito. Pinagkakautangan ka ng sahod pero hindi binabayaran. Naku, sinisisi ako ng boss. Bakit ganito ako ka-awkward? Nasira na naman ang mga peking produkto sa loob ng tindahan. Buti na lang lahat ito ay peke. Swerte tayo na ito sa tindahan natin. Maraming peking produkto dito. Ito ay totoo. Alam ko. Aayusin ko na ito ngayon. Aayusin ko na ito ngayon. Aayusin ko na ngayon. Sumiyaw. Umalis ka dito. Kalahati ng mga piraso ay tunay. Gamit ang aking kakayahang ayusin. Ayusin ko ang mga piraso ng maayos. Siguradong makakabenta ako ng marami.
Bata, ano nang ginagawa mo? Ginoo Gyu, pakisilip nga po. Ang mga bagay na ito, kukunin ko lahat ito. Ay naku, ang daming magagandang bagay. Tingnan mo. Bata, 15 bagay. Tinatayang halaga, 66 na milyon. Aba, tingnan mo, tama ba? Ay naku, hindi na ito kailangang tingnan. Ginoong Gyu, naniniwala ako sa iyong pagkatao. Pumasok na ang bayad sa alipay. 10,600,000. Bata, kapag may maganda kang bagay sa susunod, tandaan mong bumalik ka sa akin, ha? Alaynan. CJ, sige na, Tara. Ingat sa pag-alis. Basta maaga pa naman. Bakit hindi tayo maglibot sa Antique Street? Baka makakita pa tayo ng mga magandang piraso. Para rin makakuha tayo ng kita agad. Sapat na pera, para makapasok sa malaking mansyon. At saka yung natitirang 5 elemental na bato. Hindi rin namin alam kung mahahanap pa. Hey, maganda, halika, tingnan mo. Jingkang Tongbao. Halaga nito ay 300 milyon. Ito ay Jingkang Tongbao. Hindi ko inasahan na sa pwesto na ito ay talagang may nakatagong tunay na bagay na nagkakahalaga ng 3 milyon. Ito ay 3 milyon. Teka, tingnan natin. Maganda ito. Boss, magkano ito? Ay naku, magaling ang mata ng dalaga. Ito ay isang Ming Dynasty na asul at puting porselana na mangkok. Nagkakahalaga ito ng 80,000. Ito ay isang Ming Dynasty na asul at puting porselana na mangkok. Nagkakahalaga ito ng 80,000. Boss, ang taas ng presyo mo ng sobra-sobra. Walang kwenta yun. Kung ganito, itong mangkok, yung pin, at itong baryang tanso. Bigyan mo ako ng isang presyo. Ano sa tingin mo? CJ, kaya't isang presyo na lang. 100,000 piso sa iyo na. 500. Ay, hindi. Sobrang baba na. Hindi na pwedeng bumaba pa ang presyo. Pwede na rin siguro. 1,000 na lang. Pakipak nga ito. Sige, ayos. Hawakan mo ng maigi. Na-i-release na ito. Ay, sino sa tingin mo ako? Hindi ba tayo ang mga matatalino sa universidad? Si Su Chao, ang estudyanteng mahusay, si Sumiao ba? Bakit? Ikaw pa ang gustong matutong manghuli ng pagkakataon. Ay, kumusta, kaibigan? Huwag kang magmadali umalis. Hindi ba? Nakuha lang ng maraming basura na hindi makaharap sa tao. Hindi ba? Nakuha lang ng maraming basura na hindi makaharap sa tao. Anong pakialam mo dyan? Umalis ka. O ay, bakit ang saya-saya ngayon? Ang daming tao dito. Si Ginoong Zhang pala ang nandito. Isa siyang pambansang eksperto sa pagsusuri ng mga antigong bagay. Ginoong Zhang, hindi ko akalain. Makikita kita dito ngayon. Sakto, nakita ng kapatid kong babae ang ilang magagandang bagay. Pakiusap, tulungan mo akong tingnan. Lai ulo. Babae, ano bang magagandang bagay meron? Baka pwede mong ilabas. Tutulungan kitang suriin. Kung ito ay angkop, maaari kong kunin agad. Sumiao, noong nag-aaral ka, lagi mo akong pinapabayaan. Ngayon, gusto kong makita kung ano ang makukuha mo. Siyempre, maaari. Salamat sa tulong, Ginoong Zhang. Kumusta? Sumiao, yung mga pamilihan ng mura, marami dyan. Yung mga bagay mo, pura pekeng. Kahit si Ginoong Zhang, tumango lang din. Huwag kang mawala ng pag-asa, bata. Ito ay mahirap. Talagang hindi ito madaling makuha. Bata ka pa. Marami ka pang matututunan. Ginoong Zhang, sa totoo lang, gusto kong ipakita ito sa iyo. Hindi ito ang mga iyon. Oh, tingnan mo ito. Isang tanso na barya lang. Sumiao, binabastos mo ba si Lao Zhang? Yung isang tanso mong barya, kahit na totoo pa iyon. Ilang daan o libo lang ito. Tapos ito, naglakas loob ka pang ipakita, nakakahiya. Ito ang Jingkang Tongbao. Jingkang Tongbao. Ginoong Zhang, tingnan niyo ng mabuti. Baka peke ito. Di pwedeng mali. Tingnan mo ang mga titik na ito. Malalim at malinaw. Para bang may kalawang sa buto. Ang dalawang karakter na Jingkang. Gamit ang standard na ka-issue. Totoo ang piraso, walang duda. Ay naku, ito. Ang swerte ng babaeng ito. Bakit siya ang nagkaroon ng ganitong pagkakataon? At talagang nakakuha pa siya ng pagkakataon. Anak, maikling ang panahon ng minting ng Jingkang na pera. Dumaan sa digmaan. Kaya nanatili itong buo. Bihira sa lahat.
Itong iyong jingkang tongbao. Kinuha ko na, matanda. Magbigay ka ng presyo. Ginoo. Alam mo rin ang halaga ng barya na ito. Sige, magbibigay ako ng presyo. 3,000,000. Ano sa tingin mo? Makatwiran ang presyo mo. 3,000,000 lang. Sige, kukunin ko na. Aba, 3,000,000. Hindi ko akalain na ibebenta ko agad sa halagang ito. Ay naku. Bata, nakikita kong matalim ang iyong paningin. Sa ilang araw pa lang, may maliit akong trade fair. Kailangan mong dumalo. Medyo hindi maganda yun ah. Bakit hindi maganda? Sabi na natin, sige na. Pagdating ng panahon, kailangan talagang pumunta ka ah. Kung makakasama ka, sa bilog ni Ginoong Zhang, hindi lang makakapag-ipon ng koneksyon. Kikita ka pa ng malaking pera. Sino ang nakakaalam? Maaaring makakuha ka pa ng balita tungkol sa natitirang bato. Ayos, Ginoong Zhang. Sige, pupunta ako sa oras na iyon. Tara na. Bakit naman? Bakit siya? Nakakuha pa ng pagkilala mula kay Ginoong Zhang. Sayang naman. Ginoong Gu at Ginoong Zhang. Kilala niyo na ba sila? Si Xiao Su, dumating ka ng tama. Sa trade fair na ito, minsan, may mga magagandang bagay na lumalabas. Yun nga, tulad nito halimbawa ang akin. Sa ilalim ng Emperador Qianlong, ginawa, tasa ng tinta na ukit sa jade na may tula. Ito ay isang magandang bagay talaga. Xiao Su, tingnan mo kung ano ang palagay mo. Lolo Zhang, gusto niyang subukan ang aking paningin. Sa ilalim ng Emperador Qianlong, ginawa na tasa ng tinta na ukit sa jade na may tula. Sira, kasalukuyang halaga ay 150,000. Buong halaga ay 18,000,000. Ginoong Sirang pen holder ay nagkakahalaga ng 150,000. Ginoong Zhang, ang pen holder na ito, kahit nasira, ngunit ang kalidad ng jade ay napakataas. Ang ukit ay napakahusay. Ito ay tunay na obra maestra ng Qianlong. Kung ito ay walang sira, ang halaga nito ay hindi bababa sa 18,000,000 pataas. Ay naku, bata, talaga namang napakaganda ng iyong paningin. Pero, magandang bagay ang bagay na ito. Kahit na ganito ang sira, ang halaga, mas mababa pa sa 10% ng halaga nito noong buo pa. Kahit nasubukan mong ayusin. Mahirap talaga. Nga, kung maayos ito, hindi rin magiging mura ang presyo. Pero sa pag-aayos na ito, walang gaanong mga eksperto sa bansa. Baka wala talagang makakagawa nito. Ginoong Zhang, kung mapagkakatiwalaan ninyo ako, marahil, maaari kong subukan. Ikaw, maaari mong ayusin. Bata, hindi ito biro ah. May kaunti akong alam. Basta't ikaw itong pen holder. Sira na lahat. Kung may kahit kaunting depekto sa pagkakaayos, walang babayaran, papalitan sa halaga. Kung maayos ang pagkakaayos, bigyan mo lang ako ng 50,000 pabuya. CJ, sasalig ako sa iyo sa pagkakataong ito. Kung magaling ka na, bibigyan kita ng 1,000,000. Sige, Lao Zhang, pasensya na po. Maghanap kayo ng isang silid para sa pag-aayos. Pag-aayos. Hindi ko akalain na ganito kalakas ang kakayahan ko. Na ganito kalakas ang aking kakayahan. Sira na ito ng ganito. Hindi akalaing maayos na agad. Pero, kung lalabas ako ngayon, baka matakot sila sa akin. Mas mabuti pang maghintay pa ako dito. Malapit na ang oras. Labas na tayo. Lolo Zhang at Lolo Gu. Nen. Ay naku, ang galing-galing talaga. Ay naku, walang bitak. Malinaw na malinaw ang jade. Para kang isang Diyos talaga. Aba, matanda na ako. Talagang nagbukas ng aking mga mata. Ang galing ng kamay na ito. Maaaring ituring na pambansang yaman. Bata, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, ibinigay ko na sana ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kakalimutan ang 1,000,000 ipinangako ko sa iyo. Hindi magkukulang. Talagang nakabukas ang mga mata ko. Halika, anak. Ipapadala ko na ang pera sa iyo. Nakarating na sa alipay. 1,000,000 yuan. Isa pagsusuri ng pondo. Salamat, Ginoong Zhang. Hindi ko inasahan na 1 oras lang ang lumipas. 1,000,000 ay nasa kamay na. Salamat sa kakayahan ng Mushay, na nagbigay sa akin ng kakayahang mag-ayos. Bata, hindi na rin maaga. Ang palitan na ito ay malapit nang matapos. Nagsayang ka rin ng maraming oras. Samantalahin mo na at makapaglibot. Tingnan kung makakahanap ka ng mga magagandang bagay. CJ, alainan, tara. Mataas na kopya ng Zhu Dynasty Kui Patanding. Halaga ng 3,000 yuan. Jade Dragon Pendant ng Dinastyang Qin. Halaga ng 12,000,000 yuan. Ito ay, may nakatago sa loob ng ding. Kahit na hindi iyon kakaibang bato.
Ngunit ito ay may mataas na halaga. Boss, magkano ang benta mo sa ding na ito? Magaling ang mata ng dalaga. Ang ding na ito ay mula sa panahon ng Kanlurang Zoo. Nananatiling buo. Napakataas ng halaga sa koleksyon. Tingnan mo, paano ang 10 milyon? Ulo, ang mga tanso ng Kanlurang Zoo ay kadalasang inukit gamit ang pamamaraan ng luwad. Ang linya ng hulma sa bahagi ng hulma ay sinauna at magaspang. At ang pirasong ito ay masyadong makinis ang bakas ng hulma, na mas katulad ng ginawa gamit ang pamamaraan ng wax casting. Mga palatandaan ng maingat na pagkakagawa. Malamang na peke ito. Anong gagawin mo dito? Ginoo Zhang, gusto ko lang itong magandang kaldero. Gusto kong dalhin ito home bilang dekorasyon. Boss, nakarinig ka na rin, di ba? Ito ay isang pekeng produkto. Bigyan mo ako ng makatwirang presyo. Ayos, ayos, ayos. Dahil sinabi na ni Ginoong Zhang, 3,000 piso, kunin mo na. Ang bilis naman. Walang nagtaas ng presyo. Mukhang si Zhang ay talagang sikat sa kanyang larangan. Sobrang sikat niya. Salamat, boss. Tara na. Bata. Itong tripod. May nakita ka bang mga palatandaan? Ginoong Gu, tama ang sinabi ninyo. Sa tingin ko, itong banga. Medyo kakaiba. Kaya gusto kong beripikahin. Baka ako ay nagkamali. Totoo ang banga na ito. Talagang may laman. Ginoong Gu, Ginoong Zhang. Tingnan ninyo. Ano ito? Bata, ito ay. Ito nga. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na Jade Dragon Pendant ng Dinastyang Qin. Bagay mula sa Dinastyang Qin. Ay naku. Totoo yan. Itong Jade Dragon Pendant. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 milyon. Kung ibebenta mo ang bagay na ito, dapat ibenta mo sa akin yan. Ay naku. Bata, huwag kang makinig sa kanya. Bigyan mo ako. Lalabas na ako. 3 milyon, 500 milyon. Matandang Zhang. Hindi ka nagsusunod sa tamang laro, ha? Ang pinakamataas ang panalo. Kung gusto mo, magtaas ka pa ng presyo, ha? Ay naku, Yilo. Huwag kang mag-alala. Kung talagang gusto mo. Sa susunod, kung makakita ako ng magagandang bagay. Siyempre, ikaw ang mauuna. Ay, ikaw ang nagsabi niyan, ah. Isaac Vincent. Bata, halika. Magta-transfer ako sa iyo. Pumasok na sa alipay. 3 milyong yuan. Kumita na ng pera. Sayang, dito ay hindi ko talaga nakita. Ang bakas ng ikatlong bato. Hoy, mayroon akong isang mataas na bayad na trabaho. Gagawin mo ba? Mataas na bayad. Mayroon akong isang matandang kaibigan na nasa negosyo ng alahas. Mayroon siyang isang sinaunang kaligrapiya. Kailangan ng ayos. 3 milyon ang presyo. Kukunin mo ba? 3 milyon. Hiyas. Sa negosyo ng hiyas, kailangan araw-araw makipag-ugnayan. Sa maraming hiyas, marahil, ay isang paraan para maghanap ng bato. Na maganda, ay guhlaw. Sasagutin ko na. CJ, Alainan, yung taong sinasabi mo, talagang kaya niyang ayusin ang painting ko. Mahirap sabihin, pero nakita ko ito kahapon. Talagang naayos niya yung pen holder na gawa sa jade ni Zhang, na walang kapintasan. Talaga palang napaka-amazing. Nakita ko na yung pen holder na iyon. Mahirap ayusin ito. Ginoong Bai, Ginoong Gu, nandito na si Miss Su. Pakipasok siya agad. Ginoong Gu, ay, maliit na Su. Andito ka na. Alainan, kaya, siya yung na sinabi ko sa'yo. Si Sumiao na batang babae. Napakamaalam nitong batang babae. Talagang matalim ang paningin niya. Pag-aayos ng mga antigong bagay. Talagang magaling siya. Ito ang malaking boss ng Bais Jewelry. Bai Liang. Maaari mo siyang tawaging Ginoong Bai. Ginoong Bai. Alainan, dumating ka ng tamang-tama. Inimbitahan kita ngayon. Gusto ko lang sanang itanong sa'yo. Marunong ka bang mag-ayos ng antigong larawan at kaligrapiya? Isang pirasong mahahalagang likha. Sirang ang Zhaoye Bai 2. Halaga nito ay 800,000 yuan. Tinatayang 30 milyon ang halaga nito. Sobrang mahal nitong painting. 3 bilyon ang halaga. Kuya Su, tingnan mo nga, kung kaya bang ayusin. Kung kaya, wag mo nang sabihin na 3 milyon. Kunin mo itong larawan. Isang bahagi ng halaga nito. Bilang bayad, ako rin ay willing. Isang bahagi. Ibig sabihin 30 milyon. Kung tutulungan siyang ayusin, hindi lang siya kikita ng malaki. Maaari pa siyang makautang ng personal na pabor. Madali na lang hanapin ang 5 elemento. Kumikita sa negosyong ito. Ayusin, kayang ayusin. Ginoong Gu, basta't maghanda kayo ng isang silid para sa pag-aayos. Sa wakas, hayaan ang pambansang kayamanan na ito na muling magpakita ng ganda. Alainan. Suyang, ang larawang ito
ay napakahalaga sa akin. Talagang malaking tulong ang ginawa mo. 35 milyon. Ipapasa ko na lang sa iyo mamaya. Narito ang aking business card. Ilagay mo ito ng maayos. Kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Walang anuman, Ginoong Bai. Ito ay napakadali lang para sa akin. Ngunit, may isa akong bagay na gustong ipagawa sa inyo. Anong bagay? Basta't kaya kong gawin. Hindi ako tatanggi. Gusto kong makahanap ng ilang kakaibang bato. Siguro ito na. Ganito nga. Ang bato ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan. Hindi ko masabi. Pero may tiyak na anyo. Pakiusap, tulungan mo akong maghanap. Makakatipid ito ng maraming lakas. Walang problema. Hindi ba't maghanap lang ng mga magagandang bato? Itong bagay na ito ay ipapasa ko sa akin. Tungkol sa mga antigong bagay, maaaring hindi ako kasing galing ni Ginoong Gu. Ngunit, hanapin ang bato. Siyempre, professional ako. Salamat, Bailao. Kung wala nang ibang bagay, uuna na ako. Sasama ako sa'yo. Pumasok na ang bayad sa alipay. 3 milyong yuan. Hindi ko akalain. Naging mayaman na ako na mayaman na halos 100 milyon. Milyonaryong tao. Milyonaryong tao. Ang paghahanap ng bato para mapabuti ang kakayahan. Hindi ito madali. Ngunit, sa wakas, makakabili na ako ng sariling bahay dito sa Jiangsheng. At madadala ko na rin ang mga magulang ko. Ayos na ito. Tulad ng napagkasunduan. Bukas, titingnan ko na ang bahay. Dito na nga. Bumili ng sarili kong unang bahay. Kaya hindi na ako kailangan pang umupa. Magandang araw po, Ginoo. Maligayang pagdating sa Yunding Secret Realm. Ako po si Wang Jing, ang sales manager dito. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Gusto ko sanang bumili ng isang set. Yung mga villa niyo dito, mas mabuti kung available na. Pinakamataas na kalidad. Yung proyekto namin, may isang ready for occupancy na unit na pinakamagandang building. Pinangalanang sa itaas ng ulap, kahit sa lokasyon, tanawin o sa kalidad ng pagkakagawa. Lahat ay top tier. Tingnan mo ang impormasyon. Magkano ito? Itong set na ito, 55 milyon. Buti na lang at nakakuha ako ng magandang deal nitong mga nakaraang araw. May kabuang halos 100 milyon akong pondo. Ayos lang. Ito na ang set. Buong bayad. Cash. Ito na ang set. Buong bayad. Ikaw. Buong bayad. Hindi mo na ba titingnan ang iba? Nakapagdesisyon na. Pakiusap, tulungan mo akong ayusin ang mga papeles. Sige, Gino. Narito po ang EA Lounge. Magpahinga muna kayo. Agad kong aayusin ang inyong mga papeles. CJ. 2 tao, dito po. Sumiyaw. Ano nang ginagawa mo dito? Akala ko, nakakuha ako ng pagkakataon. Kumita ng milyon-milyon. Kaya na nilang makapunta. Sa ganitong lugar, di ba? Parang usok. Ito ay asawa ko. Si Sumiyaw, kaklase ko sa kolehiyo. Yung tao na iyon. Ngayon ay umaasa na lang sa pagsasalo ng mga nawawalang bagay. Pagsasalo. Hindi ba't parang nangangalakal lang iyon? Ano bang nangyayari sa iyo? Bakit kahit sino-sino na lang ay nakakapagpasok dito? Sumiyaw, nakita mo ba? Ang boyfriend ko, si Zhang Yang. Pero manager siya ng Zai Shai Jewelry. May kita siyang milyon sa isang taon. Ang agwat ng tao sa isa't isa. Hindi lang dahil sa swerte. Isang pagkakataon lang hindi sapat para makabawi. Kita ay kumikita ng 1 milyon sa isang taon. Marami ba iyon? Sumiyaw, ano nang sinasabi mo? Ang asawa ko ay bibili ng bahay na nagkakahalaga ng 100,000. 10 milyon. 100,000. 10-10. Nakita mo na ba? Yung mga milyon mong iyan. Kahit pangbili lang ng banyo, kulang pa. Di ko pa nakikita. Huwag na kayong mag-abala pa. High quality imitation Hermes bag. Halaga ay 300 piso. Pekinarelo, 100 piso. Plastic na onyx na kwintas. Nagkakahalaga ng 30 piso. Ay naku, hindi ko lang alam kung ang asawa mo, na may kita na 1 milyon, ay gaano karaming pera ang ginastos sa iyo. Nakikita ko ang mga suot mo. Mukhang, wala namang tunay dito, di ba? Kung pagsasamahin, hindi pa abot ng 100 piso, siguro. Sumiyaw, anong kabalbalan ang sinasabi mo? Paano magiging ganun ang asawa ko? Bumili ka sa akin ng peking. Sa bagkong ito, kakayanin na nito ang 1 taon mong sahod. Iyon, huwag ka nang magbulaan dito. Bakit ka nakatungo pa dyan? Hurry up at itulak mo na itong mahirap. Palayas mo na sa akin. Kahit buong katawan mo, hindi ka makakalikom ng milyon-milyon. Kaya mong bumili ng bahay na katulad nito. Ginoo, sigurado ka bang gusto mong paalisin ako? Ako mismo ay magbibili ng isang mamahaling bahay dito. Basta mapaalis mo lang itong babae. Sa akin, paalisin mo lang siya. Ngayon lang ako.
Magbabayad na ako ng 500,000 paunang bayad. Narinig mo ba? Hindi rin nila tinitingnan kung gaano kalakas ang asawa ko. Ginoot ginang, tumigil ka na. Ginoot ginang Su, pasensya na po sa paghihintay ninyo. Ang kontrata sa pagbili ng bahay sa tuktok ng ulap ay handa na. Ang titulo ng bahay ay pinabilis. Nagawa na para sa iyo. Pakisilip ito. Sa tuktok ng ulap. Ang pinakamagandang gusali dito. Paano niya ito kayang bilhin? Impossible. Kayo ba ay mga kaibigan ni Ginoong Su? Ginoong Su. Pero 5,500,000,000. Bili ng buo ang aming pinakamagandang gusali. 5,500,000,000. Ito. Hindi ito possible. Nagbayad na ba siya? Ito. Sabi ko na nga ba? Akala ko hindi pa siya nagbabayad. Nandito siya para manloko at magpanggap. Uy, Manager Wang. Huwag kang magpaloko sa kanya. Mag-swipe ng card. Nagpapanggap. Tingnan ko kung hanggang kailan ka magpapanggap. Matagumpay ang pagbabayad. Paano naman mangyayari yun? Pang down payment sa bahay na 500,000. Iyong asawa mo. Tunay na mayaman siya. Saktong-sakto lang para sa akin itong kaunting halaga. Ano bang meron sa bag mo? Bakit may bulsa ito? Hindi mo ba sinabi na mahirap ang kaklase mo? Saan siya kumuha ng higit sa 5,000,000? Malaki, binili ng buo ang pinakamataas na gusali. 300. Zhang Yang. Putang ina mo. Sobrang tanga mong bumili ng peke na bag at nanloko sa akin. Amang baboy, nasiraan ka na ba? 5,500,000,000. Mabilis kumita ng pera. Mabilis din magastos. Mukhang hindi mapipigilan ang hakbang sa pagkuha ng pera at paghahanap ng mga bato. Hindi ba? Hoy, Lai Ulo. Nahanap ko na ang mga batong gusto mo, marami na akong nakuha. Kung may oras ka, tingnan mo. Tingnan kung ito ang gusto mo. Talaga bang ganito? Salamat, Bailaw. Ako'y papunta na. Sana makahanap ng ikatlong bato. Unang pupunta sa kumpanya ni Bailaw. Hello, hahanapin ko si Bailaw. Pakisabi na lang po. Sasabihin ko lang. Si Sumiao ang dumating. Pwede po bang malaman kung may appointment kayo? Ah, wala po. Pero si Bailaw ang nagpasundo sa akin. Ito po ang kanyang visiting card. Sino ang nagsasalita dito? Gusto niyang makipagkita kay Director Bai. Sino ang maingay dito na gustong makipagkita kay Baidong? Manager Zhang. Ikaw. Sumpa. Pinahirapan mo ako at na-scrap ako ni Liu Ruyan. Halos masira ang mukha ko. Bakit ka pa nandito sa harap ko? Bakit ka pa nakikita si Ginoong Bai? Walang paraan. Anong nangyayari? Basta kahit sino ay pinapayagan. Talaga bang iniisip ni Ginoong Bai na basta-basta na lang ang mga tao na pwedeng makipagkita? Bakit di ka pa agad maghanap ng tao? Ihatid siya sa akin palabas. Ginoong Zhang, sinasabi ko sa inyo na mas mabuti na mag-ingat sa inyong mga salita. Anong masamang batang babae ito? Akala mo ba dahil nakabili ka ng villa ay social ka na? Kami ang base jewelry. Hindi ito para sa mga katulad mo na mga bagong yaman mula sa probinsya. Umalis ka na. Huwag mo akong hadlangan sa trabaho. Ginoong Zhang, mas mabuti pang huwag kang magpadalos-dalos. Ako ang tinawag ni Baidong ng personal. Ikaw lang. Hindi ka man lang magpapaliguan muna. Bayandong, bakit ka personal na tatawag? Sa ganitong klase ng tao, sasabihin ko sa'yo, huwag mong akalaing na kapag nakabili ka ng bahay, ay sobrang galing mo na dito. Kailanman ay maaari kitang paalisin. Maging maingat ka. Umuwi ka na lang. Hoy! Hoy, Ginoong Bai. Ako si Sumiao. Nasa ibaba ng inyong kumpanya ngayon. Ngunit, ang mga tao mo, parang hindi ako welcome. Ano? Sino ang magtatangkang humadlang sa'yo? Maghintay ka lang. Bababaan ko na agad. Alaynan. Nagmamagaling pa sa pagtawag. Sino ang pinapahintay mo? Akala mo ba may oras si Bailaw para sagutin ang tawag mo? Isang tawag mula sa probinsya. Nasaan ang mga gwardya? Paalisin niyo siya. Mas mabuti pang huwag niyong gawin yan. Mas makabubuti sa inyo. Ano nang ikinakatakot mo? Anong nangyari? Ako ang may pananagutan. Tama na. Tama na. Ay naku, Ginoong Bai. Bakit kayo mismo ang dumating? Itong babaeng ito ay nagdudulot ng gulo sa ating kumpanya. Aalisin ko na siya. Su,
Okay ka lang ba? Sila. Hindi ka naman sinaktan, di ba? Kaya mo ba? Ginoong Bae. Wala akong masama. Salamat sa pagdating mo ng maaga. Ginoong Bae. Ito. Ay ikaw. Nahumadlang kay Xiao Su. At gusto pang paalisin siya. Maliit. Maliit na Su. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Ginoong Zhang. Hindi mo ba sinabi kanina na gusto mong itapon ako? Sinabi mo pa. May nangyaring masama. Ikaw ang may pananagutan. Zhang Yang. Ang taas ng iyong kapangyarihan. Aking mahal na bisita, Bai Liang. Kaya mong palayasin ang lahat. Simula ngayon, ikaw ay tinanggal na sa trabaho. Pumunta ka sa departamento ng pananalapi para magbayad. Agad mong paalisin ako. Kasalanan ni Liu Ruyan. Yung maliit na mahalaga. Tapos na. Lahat ay tapos na ngayon. Tingnan mo itong mga bato. May kailangan ka ba sa mga ito? Mukhang, ang mga bato sa ilalim na ito. Talagang hindi. Madaling makuha. Bailaw. Ang mga ito. Hindi ito ang gusto ko. Walang anuman, anak. Hindi mo gusto ang mga batong ito. Babalik ako. Pahihintayin kong may makapansin. Tama nga. Kung gusto mong makahanap ng batong gusto mo, mas mabuting pumunta ka. Tingnan ang merkado ng mga batong sugal. Yung mga bato doon. Pinakamarami. Pinakakumpleto. Baka makahanap ka ng gusto mo. Tama nga. Merkado ng mga batong sugal. May kakayahan akong makakita at ayusin. Pumunta sa merkado ng mga batong sugal. Hindi lamang maaaring magpatuloy sa pagsusugal at kumita, kundi makahanap din ng mga batong nuwa na may halaga. Talagang nakakabighani. Magandang kapalaran. Salamat sa'yo, Lau. Salamat, Bai Lau. Paalam. Naglilibot ako. Wala pa rin akong nakita. Natitirang mga bato. Sige na lang. Ang mga bagay tungkol sa bato ay hindi pwedeng madaliin. Mas mabuting kumita muna. Dito, mas marami ang peking produkto at basura kaysa sa totoong bagay. Sa 10 piso, hindi tiyak na makakahanap ng isa. Hindi nakakapagtaka na sinasabi nilang ang pagsusugal sa bato ay isang hiwa ay nagdadala ng kayamanan. Buti na lang may kakayahan akong makakita ng mga bagay na hindi nakikita. Sa isang saksak ko lang, yayaman na ako. Bata, magaling ang iyong paningin. Itong piraso, pero ito ay mula sa Moxie. Ito ay material mula sa labanan. Itong balat, itong butil ng buhangin. Siksik na parang asin. Dito sa loob, tiyak na may mataas na kalidad. Wala namang anuman dito. Nahanap ko na. Boss. Itong mga batong ito, magkano ang benta? Sino itong bagong tao? Kahit mga basurang hindi na kailangan ng tao, gusto pa rin. Itong mga ito, ay mga basurang may butas na. Mga sirang basura. Wala nang silbi. Batang babae. Kung gusto mo, basta't magbigay ka ng 10,000 piso. Kunin mo na lahat. 10,000. Boss, tingnan mo. Sabi mo na mismo. Ito ay basura. Pwede na ganito. Liugan bibili ng basura. Sige na, sige na. Mukha kang bata. Liugan, 6,000. Liugan, walang kahoy. Liugan, 6,000. Ako na. Magpapakasaya kahit magkaubusan. Sige, sisingilin kita. Sisingilin kita. Sisingilin kita. Bini-bini. Gusto mo bang dito sa akin? Libre lang. Ihuhubad ko sa iyo. Paano kung mag-green na? Sige lang. Kaya mo yan, boss. Tulungan mo akong unlock ito. Walang problema. 51 dolyar. Sayang naman. Pagtataya sa batong jade. Ganyan talaga. 9/10, talo. Guro, pakiusap po. Pakihati po nitong piraso. Mula dito. Dahan-dahang gilingin.
Itong batong ito, anong magandang ipagpag dito? Isang hiwa lang. Naglabas ng berde. Naglabas ng malaking berde. Tumaas ng malaki. Diyos ko. Yelo na berde. Ang tubig na ito. Ang kulay na ito. Sobrang tumaas ah. Anong swerte ng batang babae ah? Sa 6,000 pisong basura, may lumabas na ice type. Hindi ito possible ah. Ang balat na ito. Ang bitak na ito. Ang itim na balat na ito. Paano posible na magkaroon ng ganitong bagay? Guro, pakiusap. Tulungan mo akong tanggalin ang natitira. Ito, yung batang babae. Nakita ko na yung tela na ito. 80,000. Bebenta mo ba sa akin? Batang babae. Magbibigay ako ng 85,000. Bebenta mo na lang sa akin. Bini-bini. Itong bato, galing sa tindahan ko. Mas mabuti pang, diretso mo na lang ibenta sa akin. Bibigyan kita ng 1,000,000. Akala nila talaga na ako ay isang baguhan lang. Maliwanag na halaga. 8,000,000 na jade. Bakit 1,000,000 lang ang ibinayad? Mas mabuti pang huwag munang ibenta. Bumili pa ng ilang piraso. Pumunta kay Bailaw para ibenta. Salamat sa inyong lahat. Ngunit pasensya na. Itong material, sa ngayon ay ayaw ko munang ibenta. Miss, nakikita ko na ikaw ngayon. Ay swerte na swerte. Bakit hindi? Dito sa akin. Maghanap ka pa ng ilang bato. Tiyakin mo ah, lahat ay may mataas na kalidad. Tamang-tama, gamitin natin ang pagkakataong ito para makalikom ng mas maraming pondo. Para hindi tayo maubusan ng pera kapag may nahanap na magandang bato. Sige, titingnan ko ulit. ₱1,000,000,000. Hindi inaasahan. Yung boss na yun. Sa stall, talagang meron ilang piraso. Magandang orihinal na bato. Ay, yun na nga. Nahanap na. Ito ang pangatlong bato. Boss. Ito at ito. Dagdagan mo pa ng itim na iyon. Tulungan mo akong bilangin. Ilan lahat ito? Ito. At iyon pang itim. Ang batang babae, ang ganda ng paningin mo. Ito ay mga nasa tindahan ko. Pinakamahalagang hiyas ng tindahan. Ganito, sa kabuuan, ikaw ay sa halagang 650,000. Magpuno ng buo. 556 milyon. Boss, talaga bang akala mo ako yung taong nabayaran ng sobra at ang pang-akit ng tindahan? Yung itim na iyon, ikaw mismo ang nagsisilbing pantulak sa sarili mong paa. Gamitin mo na. Sige na, ayaw na. Huwag. Ginoo, ang presyo pwede namang pag-usapan. Sabihin mo ang presyo. Itong mga bato, maliban sa itim na iyon, sama-samang hindi lalampas ng 3,000,000. Kung tungkol sa itim na iyon, maari mo itong ibigay sa akin. Bilang kabayaran, okay lang ba? Kung hindi, ayos lang din. CJ, 3,000,000 lang, 3,000,000. Kung makipag-ugnayan lang. Kumpleto na. Halika, pipilitin kita. Sa bayad, mag-ambag ka ng puntos. Para sa Yulibaw, ay gurong tagapagturo. Yung itim na batong yun, pwede mo bang tulungan akong suriin ito? Ano ito? Hindi rin ito jade, ah. Ano bang bagay ito? Bato ba ito o hindi? Hindi ko alam kung ito ay gemstone o hindi. Mukhang ito ay isang medyo espesyal na quartz. Mas maganda ang itsura. Dalhin ito bilang alaala. Salamat po. Ingat ka. Hindi ko rin alam kung anong kakayahan ang makukuha ko. Nakakuha ako ng napakalakas na lakas. Ang orihinal na lakas. Parang napalakas din. Ito ang sobrang lakas ng armas. Ngayon ay isang lipunan na may batas. Anong silbi pa nito? Wala na ring pakialam. Magandang may pangdepensa rin. Bukas pupunta na ako kay Bailaw.
Binibigay mo ang orihinal na bato sa kamay mo. At kumita ka pa ng malaki. Pwede ka pang kumita ng malaki. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Miss, narinig ko na may hawak kang. Isang magandang jade na halaga ay hindi masyadong mababa. Bakit hindi mo subukan si Jifan? Ah, kaya pala. Ganito ang ibig nyo sabihin. Paano kung sabihin kung hindi? Hindi ibibigay. Huwag mong sisihin kami kung hindi kami magalang. Kung ayaw mo ng maganda, mas masakit ang parusa. Tama bang sinaktan mo ako? Ibigay mo na sa akin. Gawin mo si Sansan. Ayaw mong tumanggap ng paanyaya, kakain ka ng parusa. Hahayaan mo akong saktan. Ibigay mo na sa akin. Gawin mo si Sansan. Babaeng mandirigma, babaeng mandirigma. Patawarin mo na ako, patawarin mo na. Ako ito. Hindi ko nakilala si Taishan kahit na may mata. Umalis ka na. Umalis na, umalis na. Sa kabutihang palad, nakuha ko ang mga sobrang lakas na ito. Kapag may pera ka, kailangan mo ring may kakayahan. Kailangan itong mapanatili. Ngunit, kailangan kong magmadali. Hanapin ang natitirang mga orihinal na bato. Nagsimula na akong mag-expect sa mga susunod na kakayahan. Ngunit hindi ko inasahan na ang pagbubukas ng orihinal na bato ay talagang makakaya. Nagbukas ng 5 uri ng bato. Mukhang, kailangan ko pang hanapin si Ginoong Bai. Kailangan munang kumita ng kaunting kapital bago makapunta sa mas malaking pamilihan. Bata, narinig kong nagbukas ka sa pamilihan ng isang piraso, binyang berde na jade. Swerte naman. Ngayon, ano na namang magandang materyales ang dinala. Ginoong Bai, talaga namang napakamahusay ng balita mo. Tingnan mo kung paano ang 3 batong ito. Maganda. Itong piraso ay magaspang ang balat, walang anumang marka ng python. Itong piraso, masyadong makapal ang balat, walang ipinakitang aksyon sa pag-ilaw. Sa bahaging ito, pagkakalantad ng balat. Kailangan mong mag-aral at mag-obserba ng mas marami. Ngayon ay pinuntahan mo dito. Hindi rin madali. Ang bahaging ito ay jade na may kulay na sunlight green. Maganda ang kalidad. Kung gusto mo, tinatanggap ko na ang 8 milyong. Kung ganon, bailaw, maglalaro tayo ng isang sugal. Anong sugal? Itataya natin itong 3 bato. Kung hindi sila magbubukas, magandang jade, wala akong kukunin, at ibibigay ko ang yellow-berdeng jade sa iyo. Ngunit, kung ito ay magbubukas, kailangan mong bilhin ito sa pinakamataas na presyo sa merkado. At saka, kailangan, mangako ka sa akin ng isang kondisyon. May tapang. Yung matandang iyon ay nakipagpusta sa iyo. Itong jade na ice green. Hindi ko maaring kunin ito ng walang kapalit. Kung talagang makakakuha ng magandang produkto. Hindi lang ako, bibili sa pinakamataas na presyo sa merkado. Kundi, may utang pa akong pabor sa iyo. Tungkol sa mga kondisyon. Hanggat hindi ito labag sa batas. Sa'yo na ang bahala. Nakuha na. Ginoong Bai. Sige na. Guro, pwede bang pakigawa ako mula dito ng isang hiwa? Miss, maganda ang sukat ng batong ito. Talaga bang gusto mong hatiin sa gitna? Kung sakaling maging berde, kung masira pa, hindi na maganda. Guro, sundin mo lang yung sinasabi kong hatiin. Yung orihinal na batong jade na ito, nasa isang tabi, sa kabilang tabi, pero puro basura. Kumusta? Walang lumabas, di ba? Bata. Sa huli ang batong ito, at ang pagsusuri ng kayamanan ay may pagkakaiba.
Pumunta ako. Lumabas. Ano? Ang taas nito. Ito ay Violet. Sa kasalukuyan, ang gupit na posisyon. Walang pagkakamali. At eksaktong tama. Lahat ng kalahati ay basura. Violet. Itong piraso. Higit sa 300,000 ang halaga nito. Isa pa itong bihirang. Magandang bagay. Lao ba iya? Huwag muna kayong mainggit. May 2 pang piraso dito. Sige lang. Itong 2 piraso ay pang-alis ng balat. Ayos lang. Pupunta ako. Lahat ay tumaas. Nga. Pula ng manok. Talagang pula ng manok ito. Ang kulay at antas na ito. Hindi bababa sa 100,000,000 ah. Isa pang piraso. Pareho rin. I start na zenyang green jade. Sobrang galing. Siyang tunay. Ang galing ng paningin. Ako'y nahihiya na hindi makasabay. Itong mga piraso, kung ipoproseso, bilang mga alahas, ay hindi bababasa. Pwede pang tumaas pa ng ilang beses. Magbibigay ako ng 200,000,000. Lahat ng iyon kukunin ko. Anong palagay mo? 200,000,000. Yung pusta sa batong ito. Tunay ngang napakalaki ng kita. Talagang ganon nga. Salamat, Ginoong Bay. Ang natitirang kakaibang maliliit na bato. Talagang mahirap hanapin. Baka, parang may nakatago. Na gintong maliliit na bato. Na ganitong orihinal na bato. Mas mahirap nang mahanap. Pangalawang piraso na. Pero, magandang batong hiyas. Nasa kamay na. Malaki ang kita. Hindi naman nasayang ang pagpunta. Hahaha. Oy. Natalo ang nagwagi ng bid noong nakaraang taon. Ngayon, nangangahas pa bang dumating? Zhao Dezyu. Alagaan mo ang sarili mo. Oh. Ngayon ito. Wala nang magagamit. Paano mo nahanap? Buhok dilaw na dalaga. Bumalik ka para maging guro ng Jade. Bata, pinapayuhan kita. Malalim ang larangang ito. Hindi mo ito kayang hawakan. Si Boss Zhao, tama ba? Paghuhusga, sa kakayahan ni Master Yu, ay batay sa edad at kasarian. Hindi, sa pagsasalita ng batong nahukay. Hindi ba ako nagkakamali? Mukhang kampante ka pa nga. Sige, go ahead. Ang salita lang ay walang gawa, peke lang. Kung ganito ka kumpiyansa, kaya mo bang maglaban sa harap ko at magtaya? Sung Sisi, paano tayo magtutaya? Madali lang. Nakikita mo yung 5 piraso. Nakita mo na ba yung mga orihinal na bato? Tayo, magsasagawa ng bidding para sa 1 piraso. Agad nating bubuksan ang bato. Sino man ang magbigay ng mas mataas na halaga? Siya ang mananalo. Ayos lang yan. Ayos. May tapang. Pero, kung sino man ang matatalo, hindi lang kailangang ibigay ang naibentang jade, kundi kailangan din, agad na inihayag, na hindi siya marunong tumingin. Isang walang silbi. Zhao Dezyu, huwag kang masyadong lumabis. Baguhan siya. Baguhan. Maganda ang baguhan. Dapat talagang magpakatatag sila. Upang makaunawa sila sa kanilang lugar. Sabi ni Boss Zhao, kaya tayo ay maghihintay. Masyado ka pang impulsive. Lolo, yung batang babae, lahat ay marunong maglakas loob magtaya. Ikaw lang ang hindi. Kung ayaw mo, maglaban tayo dito mismo. Sino mang matalo, magbibigay ng hawak nilang bagay. 10% ng industriya. Ng bahagi. Paano? Pipiliin kong magtaya sa'yo. Ngayon, ako ang matanda. Susubukan kong magpakasaya. Itong 5 pirasong batong mineral, ang tunay na pinaniniwalaan ng lahat. May 2 piraso. Karamihan sa mga tao ay para sa 2 pirasong ito. Tayo, hanggat makuha natin, isa sa 2 piraso. May pagkakataon tayo. Anong 2 piraso? 01 at 03. Bukas ang bintana, mataas na yelo at berdeng liwanag. Masikip ang balat, matatag ang pagganap, relatibong mababa ang panganib. Isa pang piraso, bagaman karaniwan ang pagbubukas ng bintana. Ngunit ang kanyang mabuhok na ahas at bituin. Napakaganda ng takbo. Sobrang potensyal. Parehong sikat ang 2 ito. Zhao Dezyu. Talagang para dito. Ang 2 ito. Bailaw. Pinakamatingkad. Hindi dapat. Iyon.
Iyon, 05. Kahit na ang bintana ay Imperial Green. Pero tingnan mo ang balat nito. May mga bitak na direksyon. Tiyak na may bitak sa loob. Pangunahing, maaaring ituring na basura. Kung hindi dahil sa, ang bintana ay Emerald Green. Hindi ito mangyayari. Na nandito. Talagang may mga bitak. Talagang may mga bitak. Buong bato ng dragon. Halaga ng 500 milyon. Ayon kay Laubay, ang kompetisyon sa batong ito, dapat hindi masyadong matindi. Tamang-tama. Bumili ng mura. At ayusin ito. Iyan na. Panalo na tayo. At saka kikita pa tayo ng malaki. Kumusta? Nakapili ka na ba? Hindi ka ba natakot? Kayo lahat. Ang 5 batong ito ay pawang magaganda. Ang paunang presyo ay 30 milyon. Kayo ay maaaring gamitin ang telepono sa harap ninyo para mag-bid. Ngayon, simulan na ang paligsahan sa bid. Akala ko mga veteran na ang nandito. Lahat ng nandito. Hindi ko inasahan na may magbibid pa pala. 05. Hindi ba siya tanga? Anong bahagi ang binibid namin? 01 o 03 na. Bailaw. Tayo ay nagbid. 05. Ano? 05. Bata. Nabaliw ka. Bailaw. Maniwala ka sa akin. Ang taong may duda, huwag pagkatiwalaan. Ang taong pinagkakatiwalaan, huwag pagdudahan. Bata, sasamahan kita sa pagsusugal. Kung mananalo tayo, ang ating base jewelry, magiging mas mataas pa. Kung matalo, bailaw, siguradong mananalo. Hindi ko inasahan na ang perspektibong ito ay makikita pa ang hinaharap na presyo na nagbabagong kurba. Ngayon, tumigil ang bidding. Binabati si Ginoong Zhao Dezu sa halagang 100 milyon. Nabato 01. Sa halagang 160 milyon. Nabid. Nabato 03. Itong matandang lalaki. Hindi ba ito ay panlilin lang? 2 piraso ng pinakamagandang material ay naipagbili na niya. Bailaw. High Ice Blue Jade. Nagkakahalaga ng 150 milyon. Pinakamagandang emperador na jade. Halaga ng 300 milyon. Mukhang walang mali. Ngunit, kahit na ang 2 piraso na pinagsama, hindi lalampas sa 450 milyon. At ako, maaari itong maging nagkakahalaga ng 500 milyon. Bailaw, huwag kang mag-alala. Yung 2 piraso niya, kapag pinagsama, hindi pa rin kayang talunin ang atin. Lalo na, ang pinag-uusapan natin ay halaga ng piraso. Matandang puti. Bakit ngayon? Ganito ka. May kaunting lakas. Dapat sana. Gusto ko sanang magbigay ng hadlang sa iyo. Hindi ko inasahan na ang 2 batong ito ay nakuha ko lahat. Hindi mo naman siguro nakuha ang 1 bato, di ba? Hahaha. Binabati ko ang base jewelry. Sa halagang 8,000 unit. Binili ang orihinal na bato na G05. Hahaha. Matandang puti o matandang puti. Talaga namang tumanda ka na. Hindi mo man nabili ang 2 batong ito. Kundi makinig ng isang batang babae na bumili ng piraso ng bato. Talaga namang, Zhao Dezu, huwag kang magyabang. Hindi pa tiyak kung sino ang matatalo o mananalo. CJ, kaya tayo ay magbubukas ng bato dito. Tingnan ang resulta, kung ano talaga. Halika, una, buksan mo ang I01 ko. Para makita ng ilan. Ano ang tunay na? Lakas talaga. Tumaas. Ito ay mataas na ice yung green jade. Hindi bababa sa halaga na 500 milyon. Sige nga, 500 milyon. Pagkatapos ng proseso, kailangan itong dumoble. Direkta tayong makikinabang ng 2 o 3 bilyon. Sa ganitong paraan, hindi ba si Boss Zhao, ang bato na ito, ay makabawi na. Ang kita mula sa bahagi na iyon ay puro kita na. Nakikita mo ba? Ito ang tinatawag na jade. Matandang puti, yung A05 mo. Maghintay ka na lang na bumagsak. Halika, ipagpatuloy mo ako. Saan ako pupunta?
Ano iyon? Ito ang Emperor Green. Ganito kalaki ang Emperor Green. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 3 bilyong piso. Haha. Sabi ko nga ngayon, paglabas ko kanina, yung magkasalungat na maya sa pintuan. Laging tawag. Nangyari. Ako yun. Maganda ang takbo ng swerte ko. Lolo Puti. Batang babae. Sa tingin ninyo, mayroon pa ba? Kailangan bang ikumpara pa? Matandang puti. Hindi ko inasahan na mayroon ka pang ganitong araw. Sa tingin ko, mukhang hindi mo na mapapanatili ang iyong reputasyon. Kayo ng buy jewelry. Tapos na. Sige na, kayong dalawa. Tukuyin na. Panahon na para sa kasunduan. Boss Zhao. Bakit ka nagmamadali? Ang aming orihinal na bato. Hindi pa ba natin natuklasan ang lihim? Hahaha. Matandang puti, matandang puti. Saan mo ba nakuha? Itong batang walang alam. Yung bato mo na yan. Kailangan pa bang buksan? Sa loob. Siguradong mababasag. Tiyak na babagsak. Paano? Bakit pinipigilan ni Boss Zhao? Dahil natatakot siya na ang aming magiging mataas. Ha? Biro. Kaya ngayong araw, ipapaintindi ko sa inyo tatlo. Sige na. Dahil sobrang yabang mo. Sama-sama na tayo. Maglaro ng masaya. Guro, pakiusap, tulungan niyo ako mula sa. Gupitin mo ito ng isang beses. Ay. Miss, kahit na ito ay isang emperador na berde. Ngunit ang bitak na ito, masyadong malalim at marami. Talagang hindi ito nagkakahalaga ng anuman. Narinig mo ba? Bakit ka nagmamadali? Guro, pakiputol nga ito mula sa gitna. Para sa akin. Ay naku, kahit ilang ulit mo pang putulin, pareho lang. Kung masira, talaga namang masisira. Kung manalo, talo man, panalo pa rin. Lumabas na ang berde. Lumabas na ang berde, lumabas na ang berde. Bakit ka naman na-excite? Baka pumutok na. Bumagsak na. Hindi bumagsak. Tumaas na. Malaking taas. Ito. Mukhang. Ito rin ay imperial na berde. Paano posible? Halika, tingnan ko. Ang kulay na ito. Ang tubig na ito. Mali. Hindi ito Emperor Green. Ito ay Longshi Variety. Buong kulay na Longshi Variety. Hindi bababa sa 5 bilyong halaga. Longshi Variety. Naku. Ito ay ang alamat na Longshi Variety. Ano ang Dragonstone? Magkano kaya ito? Bakit ganito? Paano nangyari ito? Walang kahit anong bitak. Siyempre. Ako rin. Ito ang unang pagkakataon kong makakita ng ganitong uri ng bato. Sa labas ay may isang patong ng emperador na berde. Kakaiba kasi, itong emperador na berde ay hindi pumasok. Talagang isang himala ito. Dragonstone na uri. Perpektong Dragonstone na uri. Suyatong, ang galing mo talaga. Panalo na tayo. Boss Zhao. Panahon na para tuparin ang kasunduan. Boss Zhao. Kaninang, anong sinasabi mo? Nanalo ay nanalo. Itong Dragonstone ay nagkakahalaga ng 500 milyon. Yung 2 piraso mo, hindi pa rin umabot doon. Agad na tuparin ang pustahan. Sabihin mo sa sarili mo na ikaw ay walang silbi. Paano nangyari ito? Kung sasabihin ko, sa hinaharap, ako si Zhao Dezhu. Paano pa ako magpapatuloy? Lolo Bai, Ginoong Su, mag-iwan ng isang linya sa pagiging tao. Magandang makitang muli sa hinaharap. Ginoo Zhao. Sa tingin ko, sa hinaharap natin, mas mabuting, wag na lang muling magkita. Kung ganito nga. Ako. Haha. Anak, talagang maraming salamat sa'yo. Sa mga materyales na ito, at sa mga shares na ito, ang pamilyang Bai Jewelry, ay tiyak na mas gaganda pa ang kinabukasan. Ginoong Bai, walang anuman. Sobrang alaga mo sa akin. Ito lahat, ay dapat kong gawin. Bata. Mula ngayon, formal kitang inaarkila. Para sa White's Jewelry. Espesyal na tagapayo. Sweldo ng 10 milyon. Handa ka ba? Kasabay nito, kailangan ko ring ipasa sa iyo ang 20% ng bahagi ng White's Jewelry. Ikaw ay magiging pangalawang pinakamalaking shareholder ng Bai's Jewelry. Sobrang galing. Diyos ko. Bai Group. Ngayon ang market value ay tinatayang 500 bilyon. 20% ng bahagi ay iyon. 100 bilyon. Ito ay isang hakbang patungo sa tagumpay. 20% ng bahagi. 100 bilyon. Mayroon din ako. Mga nakatalagang ari-arian. Sayang, wala dito. Ang bakas ng bato ni Inwa. Mukhang kailangan ko pang maghanap sa ibang lugar. Sa ibang lugar pa. Sa auction na ito,
Panalo talaga ako. Yun ay isang uri ng Longshi. Ilang taon na. Hindi pa nagpakita. Yung si Zhao Dezwo na matanda na iyon. Itong mukha na ito. Itinapon sa Pacific Ocean. Ibig sabihin, niloko mo siya. Ganito. Baka. Hindi siya titigil. Itong tao. Sa parehong ilaw at dilim. May koneksyon sila. Hindi madaling pakisamahan. Ganito ang mga tao. Kahit anong gawin, mapapahiya ka pa rin. Nang walang pinagsisisihan. Pareho lang. Kung hindi siya darating, mas maganda pa. Ang aking sobrang lakas. Hindi rin ako kumakain ng gulay. Guro, magpreno ka na. Anong nangyayari? Song Sisi. Huminto ka. Ilagay ang Dragonstone. At yung batang babae na yun, ibigay mo sa akin. Lolo Bai, dahil sa nakaraan, sa ating pagkakaibigan, umalis ka na. Hindi kita papahirapan. Zhao Dezyu, wala kang pakialam sa batas. Nakareport na ako sa pulis. Umalis ka na ngayon. Maaari kong ipagwalang bahala, na parang warat na daan at 47. Lungsod Yi. So, bata, ayos ka lang ba? Bakit ang galing mo? Noong nakaraan, nag-aral ako ng ilang panahon. Mabaho mong bata, maghintay ka sa akin. Hindi pa tapos ang usapan natin. Suyang bata, dapat mag-ingat ka. Itong si Zhao Dezus. Magkakaibigan kami ng boss ng Black Dragon Society. Magkakilala na kami. Hindi pa nila alam. Paano kita abalahin? Black Dragon Society. Black Dragon Society. Black Dragon Society. Ito ay sa Jiangsheng. Unang malaking underground na puwersa. Sa lungsod, ang kanilang leader ay si Itim na Dragon. Pero siya ay isang matigas na tao. Ginoong Bai, huwag kayong mag-alala. Kapag may dumating na sundalo, may mga sundalo ring darating. Kapag may tubig, may lupa ring tatakip. Umaasa akong titigil sila kapag nakita na nila ang kabutihan. Ano nang nangyari? Boss, gusto ka ng Boss Zhao na? Tulungan. Para sa batang si Sumiao. Para sa isang bata. Kailangan pa bang mag-ingay ng ganito? Pakiligin mo si Old Hei. Para lang matakot. Hoy, Kuya Su, yung bato na hinahanap mo. May balita na. Sabi nila may nakakita sa Jianghui Village. Ng bato na hinahanap mo. Talaga. Ginoong Gyu, maraming salamat po. Bayan ng Jianghui. Hindi ba't iyon ang aking bayan? Sakto lang. Mayroon na akong kaunting yaman ngayon. Sakto lang na makabalik. Dalhin ang aking mga magulang. Para mag-enjoy. Ano ang balak ninyo? Ano? Maliit na bata. Naka-offend. Sa hindi dapat ma-offend. Ngayong araw. Tayo na. Babaeng bayani. Babaeng bayani. Pakiusap. Patawarin mo ako. Ako ay hindi nakakaalam sa iyong halaga. Umalis ka. Tara na. Naku. Ikaw pala yan. Babaeng mandirigma. Magandang gabi. Nagjo-jogging. Kuya Itim, gawin natin to 3. Putang ina mo. Nagkamali tayo. Lahat ito ay isang pagkakamali. Aalis na kami. Tumigil ka. Tumigil ka. Binibining mandirigma. May nais ka bang ipagutos? Aba, sino itong walang hiya na nagbigay ng misyon? Itong tiyahin. Talagang masakit ang ginawa. Bakit? Hindi ka na makapagsalita ng maayos. Kayo ay, ang Black Dragon Gang. Ay, dalhin mo ako sa inyong boss. Sa halip na palaging maghanap ng gulo. Mas mabuti. Solusyonan natin ang ugat ng problema. Ang lakas ng dating ninyo. Mayroon akong sobrang lakas ng armas. Bakit ako matatakot? Ikaw si Sumiao. Ikaw ang Black Dragon. May nagastos ng 3 bilyon. At saka, ikaw pa ang naglakas loob na pumunta. Kami ang Black Dragon Society. Ang tapang mo talaga. Alam ko. Pero alam ko rin, Boss Black Dragon. Hindi talaga niya gustong tanggapin ang negosyo na ito. Paano mo nasabi? Kung talagang gusto mong makialam, hindi ka magpapadala lang ng ilang tao. Maliit na tauhan. Ako. Tauhan. Tio, sabihin mo na sa kanya, kung ako ba ay tauhan. Itong malaking itim, ay talagang, pamangk ng itim na dragon. Ito. Paano mo nalalaman? Hindi ko gagawin sa iyo kung ano. Hindi ko masabi. Ngunit ang sigurado ako ay, kung ikaw ay kikilos, hindi ako matatakot. Buwis buhay. Talagang hindi siya natatakot sa akin. Kung gayon, itinuturing na. Hindi ka naniniwala. Maari akong
makipagpusta sa iyo. Pusta lang. Nang isang galaw, tawagin mo ako. Kung hindi ko kayang, talunin ka. Hayaan mo akong gawin ang gusto mo. Kung kaya ko lang. Ang tungkol kay Zhao Dezus ay dito na nagtatapos. Isang hakbang. Gusto kong makita. Paano mo ako mapapaamo? Nang isang galaw, mayroon akong napakalakas na lakas. Isang galaw, hindi ba madali? Itong batang ito, bakit ang lakas? Salamat sa iyong pagbigay. Itim na Dragon Boss. Maaari na. Makausap na ba? Tatay, huwag kang makipaglaban. Huwag kang masaktan. 8, please. Huwag mong saktan ang tatay ko. Ang sakit ng anak mo. Ay malubha. Paano mo nalaman? Si Yeyu ay may kakulangan sa puso mula pagkasilang. Nakatagpo na ng maraming doktor. Ngunit walang makagawa ng paraan. Marahil, maaari kong ayusin ang kakayahang ito ng pag-aayos. Sa totoo lang, dapat, lahat ay maaaring ayusin. Dahil sa kakulangan ng puso. Marahil ay maaari rin itong punan. Yeyu. Ate, doktor ka. Makatutulong akong magpagaling. Ibibigay ko sa iyo. Susuriin ko ang iyong katawan. Ayos ba? Talagang posible nga. Napakalakas ng kakayahang ito. Tatay, ang saya-saya ko. Sa dibdib, hindi na mainit. Mainit ang katawan. Ate, salamat sa iyo. Walang anuman. Ginoong Su. Hindi. Ayan, Gil. Su, tungkol kay Yeyu. Utang na loob. Wala akong maibabalik, ako si Itim na Dragon. Mula ngayon, ako si Itim na Dragon. Pati na ang buong Itim na Dragon na samahan. Ay tanging sa iyo lamang susunod. Ito ay para sa akin na mapanatili ang mundo ng krimen. Nanasakop. Magsimula ka na agad. Maupo na kayo. Kayo rin, maupo na. Hindi ko kailangan ang inyong pagsuko. Ang kailangan ko lang ay tunay na pagtutulungan at pagkakaibigan. Baka kailanganin pa sa hinaharap, mga kapatid, na makakatulong. Miss Su, huwag mag-alala. Tungkol kay Zhao Dezus, ako mismo ang bahala dito. Hindi ko siya papayagang makagambala sa inyo. Sa hinaharap, Itim na Dragon Club, ano man ang utos mo, walang ibang usapan. Ano man ang utos. Puno ng Itim na Dragon, mayroon akong isang bagay na dapat gawin. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Shitu. Sa wakas, makakabalik na tayo sa nayon. Ano ang balak ninyong gawin? Sabi ng tiyuhin ko, Suzong, hayaan mo akong dalhin ang ilang tao para bantayan ang iyong kaligtasan. Maghanda, maghanda. Sama-sama akong bumalik sa Jiangsun Village. CJ, tara. Ginoong Su, maayos ba ang ating lineup? Tinitiyak kong hindi kayo mapapahiya. Maganda. Salamat sa inyo. Sino ba ang may-ari nitong mamahaling sasakyan? Kanino kaya ito? Bumalik na naman ang Eli. No. Hindi ko pa nakikita. Siguro naghahanap siya ng punong barangay. Hindi ko pa nakikita. Siguro naghahanap siya ng punong barangay. Eddie, hindi ba yan anak ng matandang Su? Si Miao Miao ito. Siya. Hindi ba siya pumunta sa syudad para magtrabaho? Naging mayaman na ba siya? Sino to? Wow, ang malaking eksena. Bumalik na si Miao Miao. Miao Miao. Hindi iyan sabi ni Tio Erna. Nagtatrabaho ka sa lungsod. Magtrabaho ka ng mabuti. Hindi madali ang kumita ng pera. Hindi pwedeng gawin ang mga ito. Kultura. Tingnan mo. Kunin mo ang sasakyan na ito. I-employ mo ang taong ito. Magkano kaya ang gastos dito? Pangit ang sitwasyon. Nagpapanggap. May katuturan ba ito? Kung ikaw ang nasa sitwasyong ito, nalaman ng mga magulang mo, sobrang sakit nyon. Paano naman ang pamilya nila Usu? Naging ganito ang anak nilang babae. Na, araw-araw kasama ang isang grupo ng lalaki. Parang hindi tama. Ginoo Usu, ganito lang talaga ang mga taga-probinsya. Kailangan nilang disiplinahin. Maghintay kayo. Ako ang bahala. Ay, hindi si Black, wag mong gawin. Mga kababayan, ngayon ay araw ng pagbabalik ni Ginoong Su, na may magandang damit. Naghanda si Ginoong Su ng mga regalo para sa lahat. Salamat sa lahat, sa pag-aalaga kay Ginoong Su.
Talagang may talento itong malaking itim. Na ito. Talaga, naghanda ka ng napakaraming bagay. Ay naku. Anong silbi ng salita lang? Siyempre, mga iyon. Hindi naman mahalaga. Hindi katulad ng anak ko. Ang pinsan mo, tuwing umuuwi ka, laging may dalang magandang sigarilyo at alak. Ano ng balita? Tama ba? Kitang-kita naman. Hindi ito pangkaraniwan. Diyos ko. Ito ay mautay. Pinakamura. 5,000 na ang isa. Tingnan mo yung supplement. Napanood ko na sa Gifi. 4,000 ang isa. Yung laruan na kotse. Ayon sa apo kong babae. Gusto na gusto niya. Mga ilang daang yuan din yan. Para lang dito. Kahit gaano pa kaganda. Kaya bang makatulong sa ilang tao? Nagpapanggap na mayaman. Tito ah. Ako ba? Nagpapanggap na mayaman. Huwag ka nang mag-alala. Halika, Deke. Ihanda mo ang mga bagay sa sasakyan. At ilipat mo ito sa kanya. Para sa ating mga kababayan. Ibahagi natin ito, ha? Okay ba? Tutu. Ang galing-galing ni Miao Miao. Si Miao Miao na ito. Simula pagkabata, kitang-kita kong matalino siya. Paglaki niya, tiyak na magiging magaling. Tama. Yung mag-asawang lolo at lola sa Suway. Ngayon ay swerte na sila. Aalis na ako. Ito ay sigarilyong imported. Mahal ng ilang daang piso bawat kahon. Pero itong matandang ito may lakas ng loob. Tumingin down kay Ginoong Su. Mga kababayan, huwag mag-alala. Lahat tayo meron. Maghintay-hintay lang. Paalam. Saan na ang aking? Pasensya na talaga. Pero ang mga bagay ay naubos na. At saka, hindi mo naman gusto. Si Ginoong Su. Hindi ba? Kakatapos ko lang ako ay. Si Dakilang Itim. Bumalik na ako para kumain. Tara na. Eto. Sino bang may pakialam sa mga bagay mo? Umalis ka na. Anong tinatawanan mo? Mama at Papa. Bumalik na ako. Quihong, pahintulutan mo pa ng ilang araw. Hintayin natin ang 6 ngayong taon sa lupa. Kapag dumating na iyon, agad naming ibabalik ang pera sa'yo. Nasa labas kayo. Magbantay lang kayo dyan. Pakiusap, sige na. Lumayo ka na. Inay. Tita, paano mo magagawa yan? Anong nangyayari sa akin? Sila, may utang sa akin na 10,000 piso. Higit 1 buwan na silang hindi nagbabayad. Bakit ako nandito para mangutang? Saktong bumalik ka. Agad na magbayad. Siya, tiya, ang kita ni Miao Miao. Ito ay ginastos niya mismo. Huwag mong pahirapan ang bata. Ito, dati ito ng kanyang tatay, na nakuha mula sa bundok, mukhang gawa sa ginto. Maaaring nagkakahalaga ito ng 10,000. Gagamitin natin ito bilang pambayad sa utang. Itong gintong susi, ay may halagang 8 milyon. Anong basura yan? At katumbas pa ng 10,000 piso. Ang gusto ko lang ay pera. Anong plano mo? Sasabihin ko na sa inyo, kung gagawin nyo ang araw na ito, huwag magtanggi sa utang. Mag-ulat ako sa pulis. Hayaan ang mga pulis na arestuhin kayong lahat. Huwag siya. Huwag mag-ulat sa pulis. Pakiusap. Tanggapin mo na lang. Tatay niya, natutulog pa siya sa kama. Saan ka pupunta? Para ibigay sa'yo ang 10,000 piso. Nanay, hindi mo siya maibigay ito. Gusto mo ng pera, di ba? CJ, maaari kitang bigyan. Maaari kitang bigyan ng 20,000. Totoo. Siyempre, totoo yan. Ihahatid ko na sa iyo ang pera ngayon. CJ. Halika, halika, halika. Halika. Pero, kailangan mo munang humingi ng tawad sa nanay ko. At saka, sampalin mo ang sarili mo ng 10 beses. Kung hindi, hindi kita bibigyan ng pera. Bakit ko naman? Gagawin iyon, pinahiya mo ang nanay ko. Ikaw ang nakatatanda. Hindi ako makagalaw ng maayos. Maliban sa utang ko sa'yo, na 10,000 piso. Ano ang tungkol sa natitira? 1 palad, 100 piso. Nasa iyo na lang kung gusto mo o hindi. Eto, paano kung malalaman? Kung mayroon ka talagang ganong pera. Sino ang nakakaalam sa'yo? Kung humihingi ka sa akin. Itim na itim. Ginoong Su. Isang sampal, 1 piraso. Gaano man kalakas ang palo mo, babayaran ko. Pasensya na talaga. Ako yun. Kasalanan ko. Miao Miao, tignan mo naman. Tayong lahat ay isang pamilya. Isang pamilya. Pamilya. Bakit mo ginaganyan ang nanay ko? Itim na aso. Tumingin ka sa kanya. 1 sampal, 1 piraso. Kung ayaw niya, itapon mo na lang.
Mahal na mahal. Hindi ba't mayaman lang? Isang palad, 1,000. Tingnan natin kung magkano ang kaya mong makuha. Tingnan mo. Binibigay ko sa'yo ang palo. Hindi ito para haplosin. Kung hindi ka kakain, magpursigi ka. Pera. Di ba't para lang sa pisngi? Miyaw-miyaw. Itong pera. Saan ka nakakuha ng ganito kalaking pera? Hindi rin naman madali ang kinita nito. Hindi mo pwedeng sayangin ng ganito. Inay, walang problema. Ngayon, nakamit na ng anak mong babae ang tagumpay. May pera na. Hindi na sila. Mang-aapi sa'yo. Umangat na si Miyaw-miyaw. 31. Kabuang halaga ay 31,000. Bakit hindi mo na ituloy? Ang sakit. Hindi. Ayaw na. Mahal na mahal. Anong ipinagmamalaki ng ilang barya? Kayo, maghintay kayo sa akin. Ano bang nangyayari dito? Bakit kami may utang? Ang dami ng pera ng tiyuhin. Dahil dito. Ito. Ganito nga. Sinaktan ng tatay mo ang kanyang binti. Nabasag niya ito. At marami pang ibang sugat. Kaya, nagmamadali sa pagbabayad ng gamot. Kaya nangutang siya sa iyong tiyuhin. Ng 5,000 piso. 5,000 piso. Bakit sila humihingi sa atin? Ng 100,000. Yung 5,000, ito ang interes para sa kanya. Ang taas ng interes na ito. Kakaunti lang ang ibinigay ko sa kanya kanina. Nanay, kumusta naman ang tatay ko? Nasa loob siya. Tara na. Bumalik na si Miyaw-miyaw. Kamusta ka na? Ano pa bang aasahan mo? Wala naman akong sakit. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ito malala, isang sugat lang sa binti. Walang problema. Kamakailan lang. Nagsimula akong mag-aral ng medisina. Hayaan mo akong tumulong. Tingnan ko nga. Ang galing ni Miyaw-miyaw namin. Talagang mahusay siya. Marunong na siyang maggamot. CJ, gamutin mo na kung paano mo gusto. Tatay, naniniwala ako sa'yo. Sa kakayahan mong magpagaling. Dapat kaya mo. Gagalingin ang tuhod ni Dad ng diretsyo. Pakiramdam ko, mainit-init dito. At hindi na masakit. Miyaw-miyaw, saan ka natutong maggamot? Ito, talagang ang galing nito. Miyaw-miyaw, hindi lang magaling sa medisina, kundi nakakuha pa ng malaking pera. Sabi niya dadalhin daw tayo sa malaking syudad para mag-enjoy. Miyaw-miyaw, sa mga nakaraang taon, ano-ano ang mga pinagdaanan mo? Marami ka bang pinagdaanan na hirap? Papa, Mama, sa mga nakaraang taon, masaya naman ako. Maganda ang naging buhay ko. Si Sudakyang, yung pamangkin mong iyon, ay may dalang grupo ng mga gangsters. Para sa akin, na pinahirapan ako ng ganito. Ang sama ng loob. Hindi ko kayang tiisin. Itong mabangis na batang ito, sa dulo ng baryo, hindi niya ako binigyan ng mukha. Isa siyang nagtatrabaho sa lungsod. Paano siya biglang nagkapera? Tingnan mo, siguradong, mayaman na matanda, ang naging asawa niya. Kung hindi, saan siya kukuha ng pera? Tama, siguradong ganun. Bata pa lang, hindi nag-aaral ng mabuti. Puy, laging pinapahiya tayo. Pamilya ni Lao Su. Ayos lang ba? Bumalik na ang anak. Mom, Dad, nandito na ako. Kakabalik ko lang mula sa business trip. At nakipag-ugnayan kami. Sa pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Kaya, dumaan na rin ako para bumisita. Tingnan mo. Anong nangyari sa'yo? Anak. Nandito ka na sa wakas. Dahil sa iyo. Ang pinsan mong si Sumiyaw. Hindi lang siya. Naging asawa ng iba. Pati na rin siya. Bullying si Mama. Tingnan mo, sinasampan nila ako sa mukha. Tama nga, pinahiya nila ako sa dulo ng baryo. Nawala ang aking dangal. Anak, narinig ko, kamakailan lang ay na-promote ka. Bilang manager ng marketing, ng Base Jewelry Group. Kaya't ikaw ay isa ng kilalang tao. Kailangan mong ipaghiganti.
Ang iyong ina at ako. Sa galit na ito. Sumiyaw. Paano siya naglakas loob? Nanay, huwag kayong mag-alala. Pupunta na ako sa kanya. Ipapaalam ko sa kanya. Sa harap ng tunay na lakas. Yung mga matatandang iyon na kasama niya. Walang kwenta. Talagang nagbibigay sa tao. Na parang asawa. Kaya niyang bumili ng ganitong mamahaling sasakyan. Huwag kang gumalaw. Nasa loob si Ginoong Su, nagpapahinga. Bawal ang mga di kinakailangan. Ang taas ng Eremoa. Ako ang pinsan ni Sumiao. At manager din ng Zai Shai Jewelry. Sa merkado, papasukin mo siya para makita ako. Xiusu narinig kong umuwi ka para maghanap ng mga hiyas. Nagpadala ako sa'yo ng bagong promoted na manager para makipag-ugnayan sa'yo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, sila na ang bahala. Hindi na kailangan si Bailaw. Pero salamat sa'yo. Ginoong Su, may naghahanap sa inyo sa pintuan. Mula sa Zai Shai Jewelry, manager ng marketing. Si Su Juan, siya ang manager na ipinadala ni Zai. Na ipinadala. Bakit isa na namang manager? Ako at ang manager ng White. Siguro nagkaaway tayo. Miao miao. Xiao Juan, naghahanap ba sila ng gulo? Kung hindi, ayos lang, ma. Mag-alala ka na lang. Sige, papasukin mo na siya. Tama lang, isang beses na lang masosolusyonan. Sumiao, talaga namang magaling ka. Ilang araw ka lang nag-aral. Sa mga maling paraan. Tapos naglakas loob pang lumabas. Nagdudulot ng gulo sa mga nakatatanda. Sino ba talaga ang nananakit sa sino? Umalis ka na lang ulit. Tanungin mo ang mga magulang mo. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong akalaing na dahil nakipagrelasyon ka sa mga mayayamang matanda. Akala mo na, ang galing-galing mo na. Ngayon ay, ako ang manager ng Vice Jewelry. Hindi ka pwedeng siraan. Ngayon, dali, pumunta ka na sa mga magulang ko. Humingi ng tawad at magpakumbaba. At magbayad ng 50,000 piso bilang danyos emosyonal. Kung hindi, isang tawag ko lang, ay makakapagpahirap sa'yo sa Jiangsheng. Na hindi ka na makakasurvive. Manager ng Base Jewelry. Mahalaga ba iyon? Siyempre. Tulad mo. Hindi mo talaga maaabot. Itong antas na ito. Ngayon, utos ko sa'yo. Agad. Mag-sorry ka. Saktong-sakto. Na isa na rin ako. Sa kalahati ng White. Ngayon, bilang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Bai. Ako'y opisyal na nagpapaalam sa iyo. Na ikaw ay tinanggal na. Sa trabaho. Sumiyaw o sumiyaw. Talaga namang nakahanap ka ng paraan. Naglakas loob kang magpanggap sa amin. Ikalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Kahit na hindi ko alam kung paano mo nalaman ang pangalan ng pangunahing shareholder ng aming kumpanya. Pero talagang napakabobo mo. Mahal. Hayaan mong ang AC ng kumpanya. Formal na abiso. Ang pangalan ay si Su Juan na manager. Siya ay tinanggal. Magpanggap. Magpatuloy ka sa pagpapanggap. Gusto kong makita kung hanggang saan ka makakapagpanggap. Anong nangyayari? AC ng kumpanya. Tumawag ka sa akin ngayon. Hindi kaya. Siya talaga ba? Hindi possible. Siguradong swerte lang. Hello. Ngayon, opisyal nang. Ipinapadala sa'yo ang abiso. Tinanggal ka na sa trabaho. Paano pwedeng mangyari yan? Kakatapos ko lang maging manager. Kakaunti lang ang nakalipas. Paano pwedeng matanggal sa trabaho? Hindi pwedeng mangyari yan. Paano mo mapapalagay na ikaw ay stockholder ng Bai? Niloloko mo ako. Siguradong niloloko mo ako. Lahat ito peke. Miao miao. Hindi. Ginoo miao. Pakiusap. Pakiusap, Miao Zong, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Dahil tayo ay magkamag-anak. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Hindi ko kayang mawala ito. Trabaho. Isang pamilya. Nang inaapi ninyo. Ang mga magulang ko. Naisip nyo ba na kami ay isang pamilya? At ikaw kanina, na mayabang, na pinapabagsak ako. Naisip mo bang pamilya tayo? Lumayas ka na. Ayaw ko nang ulitin pa. May tao. Hindi.
Ayaw ko. Ayaw ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Okay ba? Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Miyaw miyaw. Miyaw miyaw. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Aking anak. Pero ang manager ng Base Jewelry. Ay, lumayo ka. Kung muling makikialam ka sa ating Ginoong Su, ay may problema kayo. Ikaw, nanay. Nawala ang trabaho ko. Ito. Bakit ganito? Bakit nawala ang trabaho? Salanan nyo ito. Bakit nyo? Kailangan pang galitin si Sumiao. Tinanggal niya ako sa trabaho. Ay, ano ba ito? Anong nangyari? Tay, nanay, bumalik ako ngayon. Bukod sa pagkuha sa inyo, may isa pang mahalagang bagay. Ang aming kumpanya, kamakailan lang, nangongolekta kami ng ilang, mga espesyal na, mahalagang pananaliksik na mga bato. Narinig ko na, sa bundok dito, may lumalabas ba? Espesyal na bato. Kamakailan lang, sa kabila ng bundok Dongling, umulan ng malakas, nawasak ang dalisdis, paminsan-minsan, may mga magagandang bato. Sabi nila, may mga antigong bagay pa raw. Antigong bagay. Sa kanluran ng lungsod, si Wang Laogu, nakapulot pa ng isang piraso ng jade buy. Nakuha niya sa syudad, nabili niya ng mahigit 10,000 yuan. At sa kayon pa, sa silangan ng nayon, si Iligabua, nakita niya ang isang sirang mangkok. Sabi nila, antigong bagay daw. At nakabenta pa ng maraming pera. Ako lang, umakyat sa bundok, kumuha ng isa, walang halaga na susi. At pagkatapos, nabasag pa ang binti ko. Tatay, sino ang nagsabing hindi na mahalaga ang susi mo? Sino ang nagsabing hindi na mahalaga ang susi mo? Tatay, sino ang nagsabing hindi na mahalaga ang susi mo? Sino ang nagsabing hindi na mahalaga ang susi mo? Bakit? Itong susi na nakuha mo, nagkakahalaga ito ng 8 milyon. 8 milyon! Pakibawasan ang tunog. Sa buhay na ito, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pera. Talagang nagkakahalaga ng 8 milyon Miyaw miyaw. Kailangan mong mag-ingat. Huwag mong ipaalam sa iba ha. Huwag kang mag-alala, ma. Mukhang marami nang lumabas sa bundok Dongling. Maraming bato ang lumabas. May mga antigong bagay din. Siguradong pagkatapos ng malakas na ulan, may mga nalabas na libingan ng iba. Tungkol sa paghahanap ng mga bato, hindi na pwedeng magpatumpik-tumpik. Kung hindi, mahahanap ng iba. Ang lihim ng bato. Magkakaroon tayo ng problema. Nanay, tatay, alam nyo ba, dito sa nayon, sino ang may pinakamaraming nahuling bato? Gusto kong tingnan. Una, bumili tayo para sa kumpanya. Kumuha tayo ng ilan. Nasa tabi lang, sa bahay ni Tezhang. Yung anak niya, masipag, marami kang nakuha. Oh. Nandito na si Miyaw Miyaw. Umalis na tayo. Umupo ka sa bahay. Pagbalik mo dito, nagdala ka sa amin. Maraming magagandang bagay. Yung ibinigay mo, na laruan. Gustong-gusto ni Teacher. Aunt Zhang, hindi na ako sasakay. Narinig ko na si Teacher, nakapulot ng maraming bato. Gusto kong kumuha ng ilan. CJ, kukunin ko na ito para sa iyo. Narito. Mia, tingnan mo. Ito. Ito ang nakuha ni Teacher. At ito pa. Ito rin ang mga huli, na unti-unting nahanap. Tingnan mo kung meron, ng kailangan mo. Sige, titingnan ko. Sayang, hindi naman ako. Yung bato na hinahanap ko. Mukhang, kailangan kong bumili ng bato sa nayon at kailangan ko ring umakyat sa bundok. Tita Zhang, mukhang maganda ang kalidad nito. Gagawin ko, 20,000 piso. Ibinigay ko na sa inyo. Ayos lang, ayos lang. CJ. Tara na, ingat ka sa pag-alis. Itim na itim. Dalhin mo ang tao sa nayon. Tulungan mo akong maghanap at magtanong. Kung sino ang nakakita ng ganitong bato, ibigay lahat sa akin. Babalik ako mula sa bundok. Huwag kang mag-alala, Ginoong Su. Tinitiyak kong matatapos ang gawain. Okay. Dapat mayroong libingan mula sa dinastyang Song dito. Ang mga bagay sa loob ng libingan dapat ay nahulog dahil sa malakas na ulan na nangyari ilang araw na ang nakalipas. Tingnan ang pagkakalat ng mga kayamanan na ito. Dapat ang libingan ay nandyan na sa harap. Sana'y matagpuan ang mga iyon. Kakaibang bato.
Talagang huli na ba ako? Bakit naglagay ng bantay? Anong ginagawa mo? Nasa harap ang lugar ng arkeolohiya. Mga hindi otorisadong tao. Hindi pwedeng malaman ng iba. Umalis ka na agad. Hindi ko inasahan. Mabilis ang opisyal. Nagpadala na sila ng tao. Ngayon, mahirap nang hanapin si Shito. Mukhang mahihirapan ka na. Si Suyato. Lolo Zhang. Bakit nandito ka? Susi, anak. Dumating ka ng tamang-tama. Sinasabi ko na sana pupunta ako sa'yo. Pupunta sa akin. Anak. Hindi mo alam. Dito lumabas. Ng mga libingan ng dinastyang Song. Na may maraming mga antigong bagay. Ngunit sira ng husto. Yung huli mong, na naayos, bituin na inukit na panulat. Nakasanayan. Sadyang naaalala ko pa ito. Nais ko sanang, imbitahan ka, na gumawa ng pag-aayos, at pangangalaga sa mga ito. Sasama ka ba? Ito ay, opisyal na misyon. Hindi lamang makikita ang, iba't ibang mahahalagang antigong bagay. Kung may kontribusyon, makakakuha pa ng, opisyal na pagkilala. Ginoong Zhang, pag-aayos ng mga relikya, ay ang aking kapalaran. Siyempre, nais ko ito. Dapat ang ating kasaysayan ay malaman ng mas maraming tao. Ang mga relikya ay hindi dapat makulangan ng halaga. Mabait na bata, ako ang pangunahing namamahala ng gawaing arkeolohiya na ito at iniimbitahan ko kayong sumali. Sumunod kayo sa akin. Mga kaibigan, huminto kayo sandali. Ipinapakilala ko sa inyo. Isang dalubhasa. Itong si Su Miao, Ginoo Su, sa Jiangsheng, nakilala bilang isang batang eksperto sa pagtukoy ng mga antigong bagay. Lalo na sa larangan ng pagkukumpuni ng mga cultural relics. Mayroon siyang natatanging kakayahan. Ngayon, specially naming inanyayahan siya bilang aming pinasadyang tagapayo. Maligayang pagdating sa lahat. Namukhang mas bata pa sa akin. Bata, bakit siya ang naging espesyal na tagapayo? Maligayang pagdating sa lahat. Namukhang mas bata pa sa akin. Bata, bakit nga ba naging ekspertong consultant? Ang bata pa, at eksperto pa. Ate Zhang, siguro na daya ka lang, no? Pag-aayos ng mga likhang sining, hindi lang sa salita nakasalalay. Tama si Zukian, pag-aayos ng mga relikya, kailangan ito ng karanasan, at pasensya. Ang karanasan ay nakukuha sa pamamagitan ng akumulasyon. Bawat piraso dito, ay pambansang kayamanan, na hindi maaaring baliwalain. Kahit kaunting pagkakamali, hindi ito basta-basta, lugar para sa karanasan ng tao. Bata, huwag mo siyang pansinin. Siya ang pangunahin na tagapag-ayos sa misyon na ito. Kasing antas ko. Sama-sama tayong responsable sa misyon na ito. Siya ang responsable sa pagkukumpuni. Ako ang responsable sa pagsusuri ng mga yaman. Maaari mo siyang tawaging Ginoong Zhao. Ngunit, sabihin ko sa iyo, ang antas ng kanyang pagkukumpuni. Hindi ka pa rin namin nakakausap. Zhang Xiangrong, huwag mong akalaing hindi kita naririnig. Isang batang babae lang siya. Alam niya kung ano ang pag-aayos ng mga pambansang yaman. Ginoo Zhao, tama ang sinabi ninyo. Pag-aayos ng mga relikya, talagang malaking responsibilidad. Ngunit kayo, paano ninyo masisiguro na wala akong karanasan? Tiyak, ang yabang mo. Tama nga, tingnan natin. Itong tangsangkay na kabayo. Paano ito maayos? Sira-sira na ganyan. Pati si Ginoong Zhao nahihirapan. Hindi ba? May paraan ka pa. Tama. Kung hindi siya makakapagpatunay ng kanyang kakayahan, dapat na siyang umalis agad. Mukhang kailangan niyang ipakita ang kanyang galing para manatili. Gusto kong makita kung ano ang kaya ng batang ito. Mamaya, nahihiya. Saan mo ilalagay ang mukha ni Zhang Xiangrong? Saan mo ilalagay? Tama ang sinasabi mo. Tangsangkay na kabayo. Nga. Ito ay kay Zhao Lao at Zhang Lao. Lahat ay nakumpirma na. At tingnan ang katawan. Hindi ito kabayo. Baka naman kamelyo ito. Kahit ang kamelyo at kabayo, hindi mo maiba-iba. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang taong ito. Paalisin na siya agad. Huwag mong maabala. Ang aming trabaho. Totoo ngang isang kabayo ito. Pero, hindi naman talaga. Sige na. Nagpapatawa ka ba? Sinasabi ko sa iyo, kabayo ito. Nagkunwari ka pa. Ito ay isang set. Mga figurin ng mga hu na may kabayo. At akala nyo lang, isang kabayo ito. Inilagay nyo ang mga piraso sa maling kategorya, hindi na ito maibabalik sa dati. Buhawi ng mga hue. Pagsasama ng hindi magkatugma. Paghahanap ng atensyon. Tama, tama. Mga guhit ng laso sa liig ng kabayo. At sa mga paa. Ang estilo ng sapatos na ito ay mula sa panahon ng Tang.
bilang isang kinatawan mula sa Western Regions, na may mga tipikal na katangian. Itong mga piraso, noon, ay talagang mali ang pagkakategorya. Tama nga, mali ang aking paningin. Talagang ganun dati. Nagawa kong mali ang pag-uri. Kahit na mali ang pagkakauri, makikita pa rin ito. Maaaring sabihin lang nito, na maganda ang iyong paningin. May kakayahan ka. Ayusin mo na ito. Kung mapagkakatiwalaan kayo, ako'y handang subukan. Pakiusap. Ako'y maghihintay. Tingnan natin. CJ. Nagpapanggap lang. Nabasag na ganito. Tingnan mo kung paano mo ito aayusin. Hindi ba siya kailangang mag-isip? Dapat ay pamilyar siya sa bagay na ito. Ganoon ka pamilyar. Ayos na. Hindi ako nabigo sa misyon. Ginoong Zhao, maaari na ba akong manatili ngayon? Talaga bang naayos na ito? Hindi ko akalain na talagang naayos. At saka, ang galing ng gawa. Paano ito? Naging ganito ka-perpekto. Kahit ang pagkakaayos, walang bakas na maiiwan. Aking matanda, babalik ko ang sinabi ko kanina. Ikaw ay ganap na. Karapat dapat na manatili. Maganda ang sinabi mo. Ang kanyang kakayahan sa pag-aayos, talagang mas mataas kaysa sa akin. Ang batang ito, talagang pinagmamalaki ako. Tingnan kung gaano kayo kaepal. Si Qiangi. Su, hindi ba? Guro Su, napakahusay ng iyong talento. Hindi ko alam, kung tatanggapin mo ba, gagawin kitang estudyante. Ituro mo sa akin, ang kasanayang ito na iyong naituwid. Ginoong Zhao, kayo. Bakit kailangan mo pang gawin iyon? Isang maliit na dalaga lamang siya. Ano ang karapatan niya? Maging guro mo. Ito, nakasalalay ako sa batong iyon. Masyadong makitid ang kakayahan sa pagkukumpunia. Paano ko ito ituturo? Ginoong Zhao, talagang pinapahirapan niyo ako. Swerte lang ako. Ayusin mo na ang mga ito. Saan naman? Maging guro mo ba ako? Tama. Hindi naman siya kundi isang bulag na pusa na nakatagpo ng daga. Baka gumamit siya ng kung ano na hindi natin alam. Chemical na gamot. Sinira ang diwa ng mga relikya. Zukian, mangyaring mag-ingat sa iyong mga salita. Pagkatapos, sa pagsusuri ni Ginoong Zhao, ano ang paraan ng pag-aayos ni Qian? Su, ganap na tumutugma sa mga pamantayan. Epekto, talagang maituturing na himala. Guro Su, mangyaring siguraduhing manatili. Sa paglilinis ng lumang libingan, magsisimula na agad. Ang sitwasyon sa loob, mas magiging komplikado pa ito. Mas kailangan ko ang tulong mo. Ikinagagala kong makatulong. Sa wakas, nakalusot din ako. Sana sa loob ng libingan na ito, may isang malaking bato talaga. Ang kakaiba nito ang libingan na ito ay isang buo na kabuuan. Walang nakasulat tungkol dito. Sa pasukan ng libingan, kung puwersahin natin itong buksan, at sakaling magkaroon ng pagguho, mawawala na ang mga relikya na nandyan. Tama nga, tingnan mo ang mga regulasyon. Ang pagkakakilanlan ng may-ari ng libingan. Tiyak na napakataas. Kung maayos ang pagbubukas, ito ay magiging isang malaking tukla sa kasaysayan ng libingan. May isang tao bang hindi magaling tumingin? Bakit wala silang nakitang palatandaan ngayon? Ang libangang ito, kailangan bang buksan ang pinto gamit ang susi? Sobrang nakakabigla naman ito. Bata, anong nangyari? May natuklasan ba? Ginoo Zhang, sa tingin ko dapat kong malaman. Tungkol sa libing na ito, paano ito buksan? Lahat umatras ng kaunti. CJ, nagpapanggap. Ay, nabuksan na. Totoo ngang nagdikit. Bata, hindi ko inasahan. May kaalaman ka pa tungkol dito. Na mas marami pa, kaysa sa akin. Talagang para kang arkeologo. Siyempre, napakamahusay talaga. Kayo ng dalawa ay, wag naman akong gawing katawa-tawa. Tara na, pumasok na tayo. Diyos ko, anong lugar ito, na nag-iingat ng mga libingan ng lahat? May ganito pa lang, dami ng mga pambansang kayamanan. Mag-ingat kayo lahat, huwag mong hawakan ang pader. Itong mga gusali, ay mga mekanismo. Malaki ang posibilidad na magdulot ito, ng pagbagsak ng libingan. Makinig kayo kay Suyato. Magkahiwalay tayo ng galaw. Mag-ingat sa pagpasok. Ingatan ang mga likhang sining. Mag-ingat sa kaligtasan. Natagpuan na. Sa wakas, nahanap ko na.
Ang ika-4 na piraso ng bato. Sa arkeolohiya ngayon, dapat akong maging bida. Ako talaga ang dapat magpasikat. Anong klaseng tao ka? Ang galing. Hindi maganda. Sino ang nag-trigger ng mekanismo? Lahat agad mag-evacuate. Lahat ito ay mga pambansang kayamanan. Sino ang nag-trigger ng mekanismo? Zukian, anong ginagawa mo? Hindi maganda. Itong mga relics. Si Suyato. Si Suyato. Hindi pa lumalabas si Suyato. Tapos na. Tapos na. Ang daming relics. At saka siguro Su. Si Sumiao, nakita ko siya. Siya nga iyon. Siya ang naging mausisa. At hinawakan iyon. Sa tabi ng kabaong. Yung kakaibang estatwa. Na nag-trigger ng mekanismo. Hindi ko na siya mapigilan. Siya ang nagdulot ng kapahamakan sa lahat. Nagdulot ng kapahamakan sa mga antigong bagay. Siya, si Su. Paano mangyayari iyon? Walang sapat na ebidensya. Sinasabi ko na ito, kaya ito ang totoo. Tingnan natin kung paano ka pa magiging mayabang. Magandang magnanakaw na humihingi ng tulong. Zukian, nagsisinungaling ka. Ikaw ang nag-trigger ng mekanismo. Siya ka lang. Nagsasalita ka ng walang katotohanan. Nakikita ko na ikaw talaga. Talaga ba? Nang lumabas ka, na-trigger ang mekanismo. Nakita ko lahat. Kinuha ko rin ang video. Magdadahilan ka pa ba? Impossible. Noong panahong iyon, wala ka talagang oras para mag-picture. Kung hindi ikaw yan, bakit ka ba sobrang kabado? Lolo Zhang, tumawag ng pulis. Yung pagbagsak na to, hindi ito aksidente. Hindi pwedeng i-report. Guro, nagkamali ako. Nabulabog lang ako sandali. Bakit mo talaga ito ginawa? Bakit mo kailangan gawin ito? Iyon ay mahalagang antigong bagay. Sige na. Sige na. Tawagan mo ang pulis. Guro. Hindi mo ako pwedeng talikuran ng ganyan. Ako nga, ang pinakapaborito mong estudyante. Dahil inamin mo na, hindi ko na dapat itago sa'yo. Sa totoo lang, wala akong nakuha na kahit ano. Zukian, sobrang nakakabigo ka. Iyon ay, napakaraming mga relikya. Ginoong Zhang. Ginoong Zhao. Tingnan ninyo, ano ito? Ito, ang mahalagang pambansang kayamanan na ito, ay nandito pala. Talagang napakabuti nito. Sobrang dami ng mga relikya sa libingan. Masyadong nakakatakot na ilabas lahat. Sobrang nakakagimbal. Mukhang kailangan nating maghanap ng dahilan. Ibigay mo na lahat. Libre, ibigay sa bansa. Suya, sa pagkakataong ito, malaki ang nagawa mo. Swerte lang ako. Nakatakas lang ako sa pamamagitan ng swerte. Sa lugar kung saan itinatago ang mga alay. Sa silid ng tainga, noong bumagsak ito, madali ko na lang itong nakuha at dinala. Sayang lang, ang mga relikya. Mom at Dad, kayo, anong nangyari? Nasaan ang mga magulang ko? Ginoong Su, kami ang walang silbi. May grupo na dumating kanina. Dinala nila ang tiyuhin at tiyahin. May iniwang mensahe ang mga ito. Pinapunta ka mag-isa sa kanlurang lungsod, sa abandonadong bakal na pagawaan para iligtas ang tao. Ito ba ay hindi ang ating mayamang tao? Bumalik na ba? Bakit? May nakaaway ka sa labas. Nakarating na ang kaparusahan. Nasa ulo nila ang mga magulang niya. Matagal na nilang sinasabi, mga bata, huwag masyadong mayabang. Kahit may pera ka na, pwede mong mapagselos ang kahit sino. Naparusahan ka na siguro. Kasalanan mo yan. Alam mo na kung sino ang gumawa nito. Maaaring si Zhao Dezu. Tinatanggihan ni Longye ang kanyang kahilingan. Nagsimula siyang magmatigas. Ginoo Su, ikaw, huwag nang magsalita ng walang kwenta. Ilang tao meron sila? Mga 10 siguro. Lahat magagaling. Ginoo Su, agad kong tatawagan. Lahat ng mga kapatid ko. Gagawin ko ang lahat para mapanatili ang mga tiyuhin at tiyahin. Iligtas mo siya.
Ang target ni Zhao Dezhus ay ako. Ganito. Kayo muna. Manatili dito at magpagaling. Tulungan mo akong tumawag ng pulis. Ang natitira ay akin na. Zhao Dezhus, kung sasaktan mo ang mga magulang ko, hindi kita palalampasin. Su Miao, sa wakas nandito ka na. Tingnan mo, ano ito? Ito ang huling piraso ng bato. Bakit nasa kamay niya ito? Nalaman ba niya? Hindi ko alam kung ano iyon. Bato lang naman iyon, di ba? Nag-effort ka pa, para sa hinahanap mo. Sasabihin mo na hindi mo alam. Ayaw mong magsalita, ano? Huwag. Sabi ko, pakawalan mo muna ang mga magulang ko. Saka ko sasabihin sa iyo. Sabihin mo muna. Kung hindi, ay papahirapan ko sila. Huwag. Sinasabi ko. Sa batong ito, nakatago ang isang espesyal na kakayahan. Ang makakakuha nito ay magkakaroon ng higit sa karaniwan na kakayahan. Tulad ng aking pagtukoy sa mga hiyas. At tulad ng kakayahang mag-ayos. Lahat ay nagmumula dito. Tama nga, ito ay kayamanan. Sabihin mo na sa akin, paano ko makukuha ang ganitong superpower? Magsalita ka na. Nabasag. Ang enerhiya sa loob ay mapapalaya. Pipiliin nito ang pinakaangkop na tao upang sumanib. Akin na ito. Higit na kapangyarihan. Ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa. Nagsama ang 5 elemento. Parang nakuha ko na ang kapangyarihan ng kalikasan. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang ganitong bato ay nakain ko na ang 4 na piraso. Kaya nga, sa mga naririto, ako lang ang pinakaangkop. Mahal na mahal. Naglalandi ka sa akin. Patayin mo siya. Mom at Dad, uuwi na tayo. Maglipat tayo ng bahay o kailang ba? Su Miao, ang iyong walang bayad na donasyon ng mga maayos na artepakto ay umabot sa 187 piraso. Ayon sa desisyon ng mga nakatataas, ito ay ilalagay sa bagong museo ng Jiangsheng at magkakaroon ka ng espesyal na silid pagpapakita at bibigyan ka ng panghabang buhay na pambansang direktor. Bukod dito, mayroon ding espesyal na gantimpala para sa pangangalaga ng mga likas na yaman. Para sa natatanging kontribusyon sa proteksyon ng mga artifact, 1,000,000 yuan. At ibibigay sa iyo ang titulo ng tagapangalaga ng kultura ng bansa. Director Su, tama ang karapat-dapat. Igalang ang pamana